isang grupo ng mga mandirigma ang matagumpay na nakapagsil ng portal ng mga halimaw, subalit nagbabala ang higanteng mandirigma na ang tagumpay na ito ay pansamantala lamang at ayon sa kanya, mahalaga ang pagkatalo ng Haring Demonyo na kung hindi ito magagawa ay tuluyang babagsak sa pagkawasak ang mundo. Sinabi ng kanilang pinuno na ito ang kapalaran ng mundong pagmamayari ng kanyang kapatid na nagulat ang natitirang miyembro ng koponan sa kanyang sinabi, at nabalot ng kawalang pag-asa at tinanong niya kung bakit sila nawawalan ng pag-asa at sinigurado sa kanila ang kanyang pananampalataya. Naniniwala siyang darating ang isang bagong bayani na magmamana ng kanilang kapangyarihan at tuluyang magligtas sa mundo mula sa kasamaan. Nagbago ang eksena papunta sa koponang Thunderbike na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang Hydra na may maraming ulo. Nagbigay si Yok ng suporta kina Simon at Barry na agad na umatake. Nagpatama si Barry ng isang malakas na hampas sa halimaw na nagresulta sa malubhang sugat at muling nagbigay si Yok ng tulong kay Jaime, na nagbitaw ng nag-aapoy na atake sa Hydra at nang bumalik kay Simon. Binigyan muli ni Yok ng lakas na nagbigay daan kay Simon upang maputol ang isa sa mga ulo ng Hydra gamit ang kanyang espada. Ang naputol na ulo ay nahulog at nilamon ng apoy at sa wakas ay natapos ang labanan at ang buong pangyayari ay naipalabas ng live, na nagdulot ng pagbubunyi mula sa mga manunood at maraming mandirigma ang humanga sa Thunderbike team at naghangad na maging katulad nila. Sa tavern ipinahayag ni Yok ang kanyang pagkadismaya at balak na magbitiw sa koponan dahil sa kakulangan ng kita. Sinabi niyang nahihirapan na siya sa mga utang at ipinapaalala ni Simon na ang kanilang kita ay nakadepende sa individual na kontribusyon sa labanan. Pinuna ni Barry si Yok dahil hindi ito direktang lumalaban at sinabing puro gamit lamang nila ang kinokonsumo nito. Binanggit naman ni Jaime na ang tanging nagagawa ni Yok ay tiyakin ang live broadcast at sabi ni Camila na kung gusto ni Yok ng mas malaking kita, kailangan niyang mag-ambag ng higit pa sa laban. Tumugon si Yok at binanggit na madalas niyang sinusuportahan si Camila sa labanan pero itinanggi ito ni Camila. Sa kabila ng kanilang pagtatalo ay determinadong nagpahayag si Yok ng kanyang damdamin at ipinahayag ni Yok na aalis na siya sa koponan at nagpasalamat sa mga nakaraang taon na pinagsamahan nila. Tinanong siya ni Simon tungkol sa susunod niyang gagawin na sabay paalala na walang ibang koponan ang tatanggap sa kanya. Binanggit din ni Simon na si Yok ay isang B-rank na miyembro na mabait nilang isinama sa kanilang A-rank na koponan. Sinabi naman ni Barry na kahit bumalik si Yok at magmakaawa ay hindi na siya kailanman tatanggapin sa koponan. Pinilit ni Simon si Yok na magdesisyon at sinabing wala ng oras para sa biro. Habang umiinom ay inamin ni Yok na hindi na niya kayang tiisin ang sitwasyon at sa wakas ay nagpaalam si Yok na lumisan patungong lungsod at nagtungo sa Warriors Guild. Ipinaalam niya sa receptionist na si Mummer na naghahanap siya ng bagong trabaho. Tinanong siya ni Mummer kung hindi ba siya miyembro ng Thunderbike team na sinagot ni Yok na iniwan na niya ang koponan. Ibinigay ni Mummer ang isang recruitment form na agad namang pinunan niya at makalipas ang ilang sandali. Isang dalagang nagngangalang Marina ang lumapit kay Yok at tumakbo patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Masayang-masaya itong makita siya muli matapos ang mahabang panahon. Tinanong ni Yok kung siya nga ba si Marina at kinumpirma niya ito na sabay paalala na si Yok ang nagsanay sa kanya noon. Naalala ni Yok na halos 1.5 taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita at tinanong niya ang tungkol sa mga kaibigan ni Marina. Sinabi ni Marina na maayos naman ang kalagayan ng mga ito at tinanong kung bakit nasa guild siya. Ipinaliwanag ni Yok na naghahanap siya ng trabaho at kinuha ni Marina ang form mula kay Mummer at iminungkahi kay Yok na sumali sa kanyang koponan. Sinamahan ni Yok si Marina upang makilala ang kanyang koponan na binubuo ng 2 pang babae na sina Silk at Ren. Tinanong ni Silk kung seryoso ba si Yok na sumali sa kanilang koponan at sinagot naman ito ni Yok ng oo. Gayunpaman ay itinuro ni Silk na ang kanilang koponan ay nasa D-rank na habang si Yok ay B-rank, kaya't malaki ang agwat sa kanilang mga antas at ipinaliwanag ni Yok na dati siyang kasapi ng isang A-rank na koponan na madalas gumamit ng damas, ngunit kahit ganoon ay maliit pa rin ang kanilang kinikita. Dahil dito ay naisip niyang mas magiging maganda ang resulta kung sasali siya sa isang mas mababang rank na koponan na hindi gaanong gumagamit ng damas. Dahil sa mas mababang gastusin ay inisip ni Yok na mas magiging balanse ang kanilang kita at dito ay sumang-ayon si Marina at sinabi na wala siyang nakikitang problema rito. Dagdag pa ni Ren nakuha niya ang kanyang suporta at sabay tawag kay Yok bilang master. Sinabi rin ni Silk na sumasang-ayon siya sa ideya at agad namang nilinaw ni Yok na ayaw niyang tawagin bilang master, at mas gusto niyang tawagin lamang siyang Yok na tulad ng ginagawa ni Marina.
Malugod na tinanggap ni Marina si Yok sa kanilang koponan at sumali rin sa pagbati sina Silk at Ren at tinanong ni Silk kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Nag-usisa si Yok kung mayroon silang nakaplano bilang koponan at sinabi ni Silk na mayroon silang misyon na mangolekta ng damas mula sa isang abandonadong lugar. Nagpunta ang grupo sa nasabing lugar at ibinahagi ni Yok na dati na siyang nakapunta roon. Dagdag niya na maraming damas ang matatagpuan sa ika-6 na palapag at gayunpaman ay nag-alala si Silk tungkol sa halimaw sa ika-5 palapag at iminungkahi na iwasan nila ito. Nagmungkahi si Yok na magsimula sila sa ika-4 na palapag at pinukaw niya ang loob ng koponan at pinaalalahanan silang manatiling alerto. Pagpasok nila sa kuweba ay ginamit ni Marina ang kanyang staff upang tuklasin ang mga patibong na nagkalat sa lugar. Napansin ni Yok na ginagamit nila ang mga teknik na itinuro niya noon kaso dito ay iginiit niya kay Marina na siya na ang bahala sa pagtuklas ng mga patibong at mula sa puntong iyon ay tumutol si Marina. Sinasabing tungkulin niya iyon dahil wala silang tamang kagamitan para sa pagdetect. Binuksan ni Yok ang kanyang bag at ipinakita ang isang espesyal na parol na dinisenyo upang madaling makakita ng mga patibong. Ipinaliwanag niya na gumagana ito gamit ang kakaibang langis na siya mismo ang gumawa. Humanga si Marina ngunit nagtanong si Silk tungkol sa halaga ng langis. Dahil nag-aalala itong baka masyadong magastos at doon ay tiniyak niya na siya mismo ang gumawa ng langis gamit ang kaalaman niya sa kimika at hinimok ang grupo na magpatuloy. Inatasan ni Yok si Marina na magbantay sa likuran habang sila'y naglalakbay. Naalala ni Yok ang unang beses niyang pumunta sa lugar na iyon kasama ang kanyang nakaraang koponan. Bigla siyang nagutos na huminto ang lahat matapos niyang mapansin ang galaw sa isang maliit na silid sa unahan. Agad nilang pinuntahan ang silid at tumambad sa kanila ang isang grupo ng mga halimaw at si Silk ang unang umatake at napatumba ang isa sa mga halimaw. Sinundan ni Marina na naglunsad din ng atake at pinahusay ni Yok ang kakayahan ni Marina bago ito umatake at naglagay ng isang patibong na nagpabagsak sa ilang kalaban at pagkatapos nito, ibinigay ni Marina ang huling hampas na tuluyang nagpabagsak sa mga goblin. Namangha si Marina sa kanyang bagong lakas at tinanong si Yok kung siya ang may kagagawan nito. Ipinaliwanag ni Yok na nagbigay lamang siya ng mga enhancement gamit ang 3 boost. Ipinahayag ni Ren ang kanyang pagkamangha sa kakayahan ni Yok na habang ibinahagi naman ni Marina na pakiramdam niya ay mas magaan at mas mabilis siya. Pinuri sila ni Yok sa kanilang pagsisikap at pinapaalala na sila mismo ang nakatalo sa mga goblin. Iminungkahi niyang ipagpatuloy nila ang pagkolekta ng damas. Matapos makumpleto ang kanilang gawain sa palapag na inirekomenda ni Yok na magpahinga sila saglit. Habang nagpapahinga ay napansin ni Marina na hindi nawala ang kanyang lakas at sinabi naman ni Ren na napupuno pa rin ang kanyang mana reserves. Idinagdag ni Silk na marami pa siyang natitirang palaso at na-recover pa ang ilan sa mga ginamit niya laban sa mga goblin. Nagpatuloy ang koponan sa paghahanap ng damas sa pangunguna ni Yok at biglang lumitaw ang isang halimaw at inatake siya, ngunit mabilis niyang naiwasan ang suntok nito na agad na inutusan ni Yok si Ren na gumamit ng spell. Habang si Silk ay nagboluntaryong bigyan si Ren ng oras upang maghanda. Sumugod din si Marina upang umatake na habang ginamit ni Yok ang kanyang enhancement upang pigilan ang pag-usad ng mga halimaw. Nang handa na si Ren ay pinakawalan niya ang kanyang spell na tuluyang sumisira sa lahat ng halimaw. Pinuri ni Marina si Ren at sinabing napakaganda ng kanyang nagawa. Napansin ni Yok na malaking bahagi ng mana ni Ren ang nagamit kaya't agad niya itong pinunan na ikinagulat nito. Tinanong ni Marina si Ren kung ang spell na ginamit niya ay napakalakas at kinumpirma ni Ren na napakalakas nga nito at angkop lamang ito para sa mga bihasa sa red magic tulad ni Yok. Dagdag pa niya na ang pagmaster ng ganitong uri ng spell ay maaaring maging kwalipikasyon upang sumali sa mga A-rank na koponan. Binawasan ni Yok ang kanilang paghanga at sinabi na hindi naman ito kahanga-hanga. Hinimok niya silang ipagpatuloy ang kanilang progreso. Habang naglalakad ay nagsimulang magbuhos si Yok ng tubig sa lupa at tinanong siya ni Silk kung ano ang layunin nito. Ipinaliwanag ni Yok na ito ay banal na tubig na kailangang ibuhos sa mga bakas ng paa ng undead upang maiwasan ang muli nilang pagsugod sa koponan. Tinanong ni Silk kung mahal ba ang banal na tubig at inamin ni Yok na magiging magastos ito kung bibilhin ngunit siniguro niyang siya mismo ang gumawa nito. Nagulat si Ren at tinanong kung paano niya ito nagawa gayong hindi naman siya pari. Ipinaliwanag ni Yok na ginamit niya ang purified ash na galing sa mga labi ng undead matapos silang talunin. Nagtingin pa si Silk at tinanong kung ang prosesong ito ay isang uri rin ng alchemy at sinagot ni Yok na mas malapit ito sa isang mahiwagang recipe na nakakatulong din upang maibalik ang enerhiya na nagamit niya kanina.
Nangganyo si Silk at masaya niyang sinabi na masaya siyang makatrabaho ang isang miyembro ng A-rank na koponan dahil marami siyang matututunan. Tiniyak ni Yok na sa tamang panahon na makakakuha siya ng maraming kaalaman mula sa kanya. Nagpunta ang koponan sa isang lugar upang magpahinga at iminungkahi ni Yok na mag-break muna sila at kumain bago ipagpatuloy ang paghahanap ng damas. Nag-alok siya na ang maghahanda ng pagkain, mula sa isa pang pouch sa kanyang bag at nagsimula siyang magtayo ng apoy at magluto. Kinuha niya ang isang mahiwagang palayok at tinapik ito na agad na nagpakita ng pagkain sa loob. Inanunsyo niya na sariwang seafood ang kanilang kakainin na lubos na ikinamanghan ng koponan, lalo nang humanga si Ren at tinanong tungkol sa mahiwagang palayok. Ipinaliwanag ni Yok na natagpuan niya ito sa isang royal castle at mayroon itong enchantment na tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Gayunpaman ay idinagdag niya na ang pagkumpuni nito ay naging magastos at si Marina na gutom na, ay napahawak sa kanyang tiyan at inamin na hindi na niya kayang maghintay at kailangan ng kumain. Hinikayat ni Yok ang koponan na simulan na ang pagkain bago ito lumamig at habang kumakain ay mabilis nilang ipinahayag ang kanilang paghanga sa masarap na pagkain. Napansin ni Silk ang kakaibang lasa at tinanong si Yok kung nakaramdam siya ng mana sa pagkain at kinumpirma ni Yok na sinadya niyang lagyan ng mana ang pagkain. Ipinaliwanag na ginawa niya ito upang mapanatili nila ang kanilang lakas. Napaisip si Silk at nagulat sa ideya na nakainom siya ng mana kaya't napahawak siya sa ulo sa pagkabigla at pinakalma siya ni Ren, sinabing huwag masyadong mag-isip na habang idinagdag ni Marina na ang mahalaga ay masarap ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain na nagpatuloy ang koponan sa ika-4 na palapag kung saan hinarap nila ang isang napakalaking nilalang na kilala bilang rock lizard, ipinaliwanag ni Yok na mahalagang talunin ang halimaw upang makuha ang mahiwagang bakal na nasa loob nito. Biglang umatake ang butiki ngunit ginamit ni Yok ang isang spell upang ito'y maparalisa at sumugod si Marina at nagpakawala ng isang makapangyarihang atake na tumama sa ulo ng butiki, dahilan upang ito'y mapugutan at bumagsak. Gayunpaman ang matinding pagsisikap na ito ay lubos na nagpahina kay Marina kaya't naubusan siya ng enerhiya at mana. Lumapit si Yok upang tiyakin kay Marina na sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagsasanay at masanay siya sa ganitong uri ng pagsubok, nagsagawa si Yok ng isang spell upang maibalik ang enerhiya at mana ni Marina. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espesyal na palakol at sinimulan ang pagkuha ng mahiwagang bakal mula sa bangkay ng nilalang, samantala ang natitirang miyembro ng koponan ay nangolekta ng mga piraso ng bakal na nagkalat sa paligid habang nagaganap ang labanan. Matapos nilang makumplito ang koleksyon at tinanong ni Yok si Silk kung ilan pang bakal ang kanilang kailangan, ipinaalam ni Silk na kulang pa sila ng 30 piraso at habang pinag-isipan ang kanilang mga susunod na hakbang, iminungkahi ni Yok na talunin nila ang isa pang rock lizard. Pagkatapos nag-alok siya ng mas mapangahas na ideya na harapin ang halimaw na nasa ika-5 palapag at nag-alala si Silk at ipinaliwanag na ang pakikipaglaban sa halimaw sa ika-5 palapag ay napakahirap para sa mga baguhan tulad nila. Ibinahagi ng koponan ang pag-aalala ni Silk at idinagdag ni Ren na ang ganoong laban ay mangangailangan ng napakalaking dami ng mana. Inamin naman ni Marina na wala siyang sapat na lakas upang putulin ang ulo ng halimaw at muling pinakalma ni Yok ang grupo gamit ang isang tiwala at malugod na ngiti, nangakong muli niyang patutunayan ang kanyang kahalagahan sa koponan at biglang sumabat si Silk, sinasabing napatunayan na ni Yok ang kanyang sarili mula pa noong simula. Ngumiti si Yok at mainit na tumugon na marami pa siyang ipapakita at determinado ang grupo na nagpatuloy patungo sa ika-5 palapag upang harapin ang napakalakas na halimaw. Ipinahayag ni Yok na siya na lamang ang haharap sa nilalang at kitang-kita ang pag-aalala ni Marina at tinanong niya kung kaya ba talaga nito. Buo ang kumpiyansa ni Yok nang sinabi niyang ipapakita niya ang kanyang tunay na lakas at pagkatapos ay inilabas niya ang isang kamera na nagdulot ng pagkagulat at pagkamausisa ng koponan. Nang tanungin tungkol sa layunin ng kamera ay ipinaliwanag ni Yok na nais niyang idokumento ang kanyang laban sa halimaw. Iminungkahi ni Marina na e-broadcast ang laban ng live dahil magiging mas kapanapanabot ito at sumang-ayon si Yok at tinanong kung may pangalan na ang koponan na maaaring gamitin sa stream. Inamin ni Silk na wala pa silang napipiling pangalan dahil hindi pa sila opisyal na nakarehistro sa guild. Iminungkahi ni Marina na pumili na sila ng pangalan kaagad at matapos mag-isip ay iminungkahi niyang gamitin ang Clover, bilang simbolo ng 3 babae at ng kanilang dakilang tagapagbantay na si Yok. Pumayag si Yok at opisyal na idineklara ang kanilang unang live broadcast bilang Team Clover.
Hinikayat niya ang koponan na irehistro ang pangalan sa guild sa kanilang pagbabalik at sa kanilang matibay na pagpapasya. Pumasok sila sa lungga ng halimaw at nagcast si Yok ng ilang enhancement spell sa kanyang sarili. Binuksan niya ang pinto at buong tapang na pumasok na habang maingat na sumunod ang koponan sa likuran niya. Inactivate niya ang kamera at sinimulan ang laban at pinakakawalan ang 5 makapangyarihang spell ng sabay-sabay. Gamit ang isang attraction spell nakuha niya ang buong atensyon ng halimaw kaya't lahat ng atake nito ay nakatuon sa kanya. Kahit gaano katindi ang galit ng nilalang ay ipinakita ni Yok ang kahangahangang kasanayan at lakas at sa huli ay nagawa niyang talunin ito mag-isa. Matapos ang laban ay humarap si Yok sa kamera na nagpasalamat sa mga manunood ng livestream, at tinapos ang broadcast. Agad na tumakbo si Marina papunta kay Yok na niyakap siya ng mahigpit at puno ng papuri para sa kanyang hindi matatawarang lakas at husay sa labanan. Pinuri rin siya ni Silk para sa kanyang perpektong teknik sa pakikipaglaban na habang si Ren naman ay namangha sa kakayahan niyang mag-cast ng maraming spell ng sabay-sabay, na tinawag niyang kahanga-hanga. Habang mahigpit pa rin ang pagkakayakap ni Marina kay Yok at doon ay nagpaalala si Silk na bitawan na siya dahil halos mapiga na ito, tumawa siya at tiniyak sa kanila na ang katawan ng halimaw ay napakahalaga at kailangang dalhin sa guild upang madismantle. Ginamit niya ang kanilang mahiwagang bag upang itago ang napakalaking halimaw na ikinagulat ni Marina dahil sa pambihirang kakayahan ng bag. Tinanong ni Silk kung palagi na lang ba nilang kailangang umasa kay Yok sa tuwing may laban at ngumiti ito at sinigurado sa kanya na sa susunod, magtulungan silang lahat bilang isang koponan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang nakatagong treasure chest sa loob ng lungga ng halimaw at inimbitahan ang koponan na buksan ito. Sa loob ay tumambad sa kanila ang napakaraming mahiwagang bakal, na nagdulot ng labis na kasiyahan sa lahat. Samantala si Yok at ang kanyang grupo ay pauwi na mula sa kanilang misyon at habang nasa biyahe, tinanong ni Yok ang kanyang grupo tungkol sa kanilang opinyon sa kanyang naging pagganap. Si Silk na puno ng kasiyahan ay tinawag itong kahanga-hanga at sinabing matagal na niyang hindi nasasaksihan ang ganoong klase ng tagumpay. Pinuri naman siya ni Marina bilang isang natatanging bihasang mandirigma at habang idinagdag ni Ren na kahit ang pagkain na inihanda ni Yok ay hindi malilimutan. Pagkatapos ay tinanong ni Yok kung ang kanyang mataas na ranggo ay nagdulot ng anumang alanganin tungkol sa kanyang pagsali sa kanilang grupo. Mabilis siyang sinigurado ni Silk na hindi iyon naging problema at dagdag pa niya na iminungkahi niyang si Yok na ang dapat maging leader ng grupo. Ipinaliwanag niya na pansamantala lang ang kanyang pagiging leader at si Yok dahil sa kanyang karanasan at kakayahan, ay masangkop para sa posisyon. Nagulat si Yok sa mungkahi at tinanong kung bakit nila gustong siya ang mamuno at inamin din niya na hindi pa niya nararamdamang handa siyang tanggapin ang responsibilidad. Hinawakan ni Silk ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na si Yok ang kanilang mentor at tadhana ang nagdala sa kanya sa kanila. Sinubukan ni Yok na gawing magaan ang sitwasyon at ipinapaalala sa kanila na 2 araw pa lang siya sa grupo at sa kabila nito, nagpahayag si Marina ng kanyang pagsang-ayon at sumuporta rin si Ren na binigyang diin ang mahalagang karanasan ni Yok. Pagkatapos idineklara ni Marina na dahil opisyal na nilang pinangalanan ang kanilang grupo bilang Team Clover na natural lamang na si Yok ang maging kanilang leader, tahimik na nagmuni-muni si Yok at napagtanto niyang nasa kanyang mga balikat na ngayon ang responsibilidad ng pagprotekta at paggabay sa mga dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumayag siyang tanggapin ang pagiging leader subalit may kondisyon na kailangang maging tapat sila sa pagsasabi kung sakaling magkamali siya. Ang kanyang pagtanggap ay nagdala ng kasiyahan at bagong sigla sa kanilang grupo. Samantala ay lumipat ang eksena sa dating grupo ni Yok na ngayon nasa gitna ng matinding labanan laban sa malaking grupo ng mga lobo. Si Simon na napapalibutan ng napakaraming halimaw ay humingi ng tulong kay Barry subalit si Barry, na abala rin sa paglaban sa maraming lobo ay sumigaw na hindi niya sila matutulungan. Walang tigil ang pag-atake ng mga lobo kaya't inutusan ni Simon ang bagong mandirigma sa kanilang grupo na pigilan ang paparating na grupo ng mga halimaw, gayunpaman ay inamin ng mandirigma na hindi niya kayang harapin ang mga ito. Naiinis na sinabi ni Simon na hindi pa siya nakakaharap ng ganito karami na lobo sa ganitong uri dati. Idinagdag naman ni Barry na hirap na rin na mas malalakas ang mga lobong ito kaysa sa karaniwan at sa gitna ng kaguluhan ay nakagat ng lobo si Jamie. Mabilis na pinatay ni Simon ang halimaw at tinawag si Camila upang magbigay ng healing spell, subalit ipinaliwanag ni Camila na naubos na ang kanyang mana at habang lumalala ang sitwasyon ay napilitan si Simon na magbigay ng utos na umatras at habang tumakas, ay mahina at halos wala ng malay si Jamie sa mga bisig ni Simon.
Sa desperasyon ay muling lumapit si Simon kay Camila na tinanong kung mayroon pa siyang kakayahang magpagaling at inamin ni Camila na wala na, at ipinaliwanag na si Yok ang palaging nagbibigay sa kanya ng mana at mga spells noon. Tinanong naman ni Simon si Barry na ganoon din ang sagot, si Yok ang pangunahing nagbibigay ng suporta sa kanila sa ganitong paraan at humarap si Simon sa pinakabagong miyembro nila na si Cork. Tinanong ni Simon kung mayroon bang maitutulong si Cork. Ipinakita ni Cork ang isang healing spell na nabili niya gamit ang sarili niyang pera at ipinapaalala niya sa grupo na nagkasundo silang lahat na personal nilang responsibilidad ang kanilang mga potion at spell. Naiinis at nababahala sa kritikal na kalagayan ni Jamie na iginiit ni Simon kay Camila na ihanda ang sarili upang gamutin si Jamie sa oras na bumalik ang kanyang mana. Samantala si Yok at ang bago niyang grupo ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay, ipinabatid ni Yok na naiulat na niya sa guild ang kanilang mga nagawa at kumita sila mula sa pagbenta ng mga labi ng mga halimaw. Tinanong niya kung paano nila karaniwang hinahati ang kanilang kita. Ipinaliwanag ni Silk na iniipon nila ang kanilang pera sa isang pondo dahil nagtitipid sila upang makaupa ng bahay ng sama-sama. Balak nilang umalis sa tinutuluyan nilang inn at sumang-ayon si Yok sa kanilang plano at sinigurong ang kanyang pagsali sa grupo ay hindi makakasagabal dito. Hinimok pa silang ipagpatuloy ang kanilang kasalukuyang sistema. Samantala sa grupo ni Simon ay tumitindi ang tensyon at ipinahayag ni Simon ang kanyang galit. Binanggit na hindi pa sila nakakaranas ng ganitong nakakahiyang pagkatalo mula noong itinatag ang kanilang grupo. Sinisi niya si Cork sa kanilang kabiguan at inakusahan itong hindi handa para sa labanan. Sinalungat ni Barry ang pahayag ni Simon at sinabi niyang kasalanan din ito ni Simon dahil hindi niya nabigyan ang grupo ng maayos na depensa. Ipinagtanggol ni Cork ang sarili at iginiit niyang dapat ginamit ng grupo ang mga espesyal na spell na inihanda para sa mga emergency. Sa galit ay tinanong ni Simon kung bakit hindi niya ginamit ang mga ito na para bang siya ang ugat ng kanilang problema. Gulat sa akusasyon ay nahirapang sumagot si Cork at sumali si Barry sa usapan. Inakusahan si Cork na iniiwasan ang responsibilidad at sinisisi ang iba sa kanyang kakulangan. Sa wakas sa labis na galit ay sumabog si Cork na tinawag na walang kakayahan ang buong grupo at idineklara na ito na ang huling araw niya kasama sila. Umalis si Cork ng galit na galit at sumisigaw habang naglalakad palayo, na nakaagaw ng pansin ni Yok na nagkataon na nasa malapit. Napansin ni Yok ang dati niyang grupo at nagtataka kung bakit naroon sila at habang humuhupa ang kaguluhan ay tumingin si Marina kay Silk at nagtanong kung ano ang plano ng kanilang grupo para sa susunod na araw. Buo ang tiwala ni Silk nang sumagot na susundin nila ang utos ng kanilang leader at magpapahinga ng 2 araw pagkatapos ng bawat laban. Nagtanong si Marina kay Yok tungkol sa kanyang mga plano para kinabukasan ay ipinaliwanag ni Yok na balak niyang mamili ng mga kailangang gamit at gamitin ang abo mula sa kanilang huling laban upang gumawa ng mas maraming banal na tubig. Humanga si Ren sa kanyang pagiging bihasa at nagkomento na kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa alchemy, sabay amin na medyo naiinggit siya at tumugon si Yok na maraming tao na ang nagsabi sa kanya na hindi dapat maging adventurer ang mga alchemist. Pero palagi niyang sinusunod kung ano ang mahal niya. Ipinaalam din niya sa grupo na magtatagpo sila sa guild sa darating na Martes upang pag-usapan ang kanilang susunod na misyon. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita sa malaking screen ang naitalang laban ni Yok, na nagdulot ng tuwa sa grupo nang makita nilang mabilis na nakakuha ng atensyon ang video. Masiglang inanunsyo ni Silk na umabot na ito ng halos 6,000 views at mapagkumbabang sinabi ni Yok na malamang na mga baguhan ang mga nanonood, dahil madali lang talunin ng mga bihasang mandirigma ang ganoong halimaw mula sa malayo. Samantala habang pinapanood ang video ay nagkomento si Barry na naging mayabang na si Yok at sumang-ayon si Simon, sinabing ang panahon ni Yok sa mas mababang ranggong grupo ay tila nagpaangat ng kanyang ego at balik naman sa pagdiriwang. Pinagtimpla ni Ren si Yok ng inumin habang idineklara ni Marina na dapat nilang ipagdiwang ang tagumpay nila. Nahihiya na iginiit ni Yok na hindi naman kailangang magdiwang subalit iminungkahi na mag-toast na lang sila para sa Team Clover at ang kanilang magandang kinabukasan, habang nagdiriwang ang grupo na isang lalaki sa likuran ang nakatingin kay Yok ng may galit, at pabulong na nagmumura sa kanyang sarili. Galit na tinanong ng lalaki kung sino sa tingin ni Yok ang kanyang sarili at kinabukasan ay bumisita siya sa guild habang malalim na nag-iisip tungkol sa kanilang susunod na misyon. Lumapit ang receptionist ng guild at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Ipinaliwanag ni Yok na naghahanap siya ng misyon na sapat ang hamon upang mapaunlad ang kakayahan at ranggo ng 3 B-rank na dalaga.
ngunit sapat pa rin para sa kasalukuyan nilang kakayahan. Itinuro ng receptionist ang isang misyon na tila simpleng-simple kaso nakalabel bilang S-rank, naguguluhan kaya't tinanong ni Yok kung bakit napakataas ng pagkakaklasipika ng ganoong klaseng gawain, binanggit niyang mukhang kaya itong gawin ng kahit isang D-rank na grupo. Pinaghinalaan niyang may nakatagong panganib dito at kinumpirma ng receptionist ang kanyang hinala at ipinaliwanag na ang misyon ay nangangailangan ng pagharap sa isang malaking makapangyarihang halimaw na napakahirap talunin. Habang iniisip ang mga opsyon ay napagtanto ni Yok na ang matagumpay na pagkumpleto ng ganitong klaseng misyon ay hindi lang magpapahusay sa kakayahan ng kanilang grupo, kundi maaari rin nilang mapataas ang kanilang ranggo at di nagtagal ay dumating ang iba pang miyembro ng grupo at masiglang binati ni Marina si Yok, na mainit namang gumanti ng pagbati. Agad na tinanong ni Marina tungkol sa misyon na gagawin nila kinabukasan, sinimulan ni Yok na ipaliwanag na ang kanilang gawain ay ang pagkuha ng espesyal na mga bato na matatagpuan sa Arden Forest. Bago pa man siya matapos ay may kumpiyansang pinutol siya ni Marina at sinigurado sa grupo na alam niya ang kanilang kakayahan at kung ano ang kaya nilang gawin, nanatiling kalmado si Yok at itinuro na hindi pa siya natatapos sa kanyang paliwanag. Gayunpaman ay kinuha na ng receptionist ang mission slip upang mairehistro ito para sa kanila. Tinanong ni Marina kung bakit S-rank ang pagkakaklasipika ng misyon at ipinaliwanag ni Yok na ang kagubatan ay tahanan ng isang napakalaking mahiwagang halimaw na nagbabantay sa mga bato, na ikinagulat ni Marina. Napansin ang kanilang pagkabalisa at doon ay pinakalma niya ang grupo na sinabing maaari pa rin nilang kanselahin ang misyon kung pakiramdam nila ay hindi sila handa, gayunpaman ay matatag na sinabi ni Silk na kailangan nila ang puntos upang mapabuti ang kanilang ranggo. Idinagdag naman ni Ren na hanggat kasama nila si Yok ay kakayanin nila at humanga si Yok sa kanilang determinasyon, kaya't inutusan niya silang maghanda at bumalik sa loob ng isang oras at pagkaalis ng grupo, bumalik ang receptionist kay Yok dala ang nakumpletong registration form. Tinanong ni Yok kung maayos na ang lahat at ipinaalam ng receptionist na ang huli niyang broadcast ay umabot na ng 10,000 views, dagdag pa niya na sabik ang mga manunood na makita ang susunod nilang stream. Bahagyang nag-alala si Yok at sinabi na ang kasikatan ng broadcast ay maaaring magdulot ng maling pag-unawa tungkol sa kanya at sa kanyang papel. Ipinaliwanag niyang ang layunin niya sa susunod na stream ay ipakita ang kakayahan ng mga babae, upang makilala at respetuhin sila. Dagdag pa niya na ang kanilang tagumpay ay magdadala rin ng magandang imahe para sa guild at sang-ayon naman ang receptionist, ngunit binigyang babala siyang iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib sa kanyang buhay at habang nag-uusap sila, lumitaw muli ang lalaking galit na nakatitig kay Yok noong pagdiriwang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at habang naglalakad sa palengke ay naramdaman ni Yok ang kakaibang presensya, sigurado siyang sinusundan siya ng isang tao na nanghinala ng panganib, binilisan niya ang kanyang lakad at sinubukan na makawala sa pamamagitan ng pag-ikot sa masisikip na kalye. Kaso muling lumitaw ang lalaki at humaharang sa kanyang daraanan na tinawag ng estranghero si Yok at tinanong kung siya nga ba ang iniisip niya at walang takot siyang tumugon at binanggit na syempre, alam mo kung sino ako dahil sinusundan mo ako. Hindi na nagpatumpik pa ang lalaki at mariing inutusan si Yok na lisanin ang Team Clover, hindi siya nagpakita ng interes at tinanong kung bakit niya kailangang umalis lalo na't 3 araw pa lang siyang kasali at siya na ngayon ang leader ng Team Clover. Inilabas ng lalaki ang isang sandata at inamin na gusto niyang sumali sa grupo bago pa man si Yok. Iginiit niyang para sa ikabubuti ng grupo ang kanyang layunin at inutusan siya na tuluyan ng umalis at pinaghahandaan na ni Yok ang posibleng gulo kaya mahinahon niyang sinabi sa lalaki na siya na ngayon ang leader ng Team Clover, sabay talikod upang umalis. Sa galit ay binalaan siya ng lalaki na pagsisisihan niya ang kanyang desisyon at sumugod sa kanya na hawak ang sandata. Kaso bago siya makapanakit ay bumagsak siya sa lupa na hindi makagalaw, dahil sa isang spell na lihim na inihanda ng ating bida. Mahinang bulong niya sa sarili na buti na lang at naghanda ako at makalipas ang ilang sandali, naglalakbay na ang grupo sakay ng karwahe patungo sa lugar ng kanilang misyon, tumingin si Silk sa ating bida at ipinaliwanag na ang pangalan ng lalaki ay Baiso na isang taong paulit-ulit na nagtatangkang sumali sa kanilang grupo noon. Sa kabila ng kanyang pagpersige ay palagi nila itong tinatanggihan at idinagdag ni Marina na si Baiso ay wala talagang sapat na kakayahan upang maging bahagi ng kanilang grupo at habang iniisip ang nangyari, sinabi ni Yok na tila hindi matino ang pag-iisip ni Baiso lalo na't naglabas ito ng sandata sa isang mataong lugar.
Nag-aalala si Ren na tinanong si Yok kung nasaktan ba siya at tiniyak ni Yok na maayos siya at binanggit ng casual na iniwan niyang walang malay si Baiso sa lungsod. Humingi ng paumanhin si Silk sa abalang dulot ni Baiso na mabilis na binaliwala nito ang nangyari. Sinabing hindi naman ito malaking bagay at nangako siyang ire-report ang insidente sa guild pagbalik nila. Tiniyak din niya sa grupo na haharapin niya si Baiso kung magdulot pa ito ng problema. Ngumiti si Marina at tinawag siyang maaasahan kaso mapagkumbabang sinabi ni Yok na huwag na nitong palakihin ang usapan. Pagkatapos ay ikinagulat ng lahat at doon ay naglabas siya ng mga matatamis na binili niya sa palengke at ipinamahagi sa kanila. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay nagbigay ng kasiyahan at pagkamangha sa grupo. Agad na ibinalik ni Yok ang kanilang atensyon sa misyon na ipinaliwanag ang kanilang layunin na makuha ang 3 mahiwagang bato. Binanggit ni Silk na ang pinakamahirap na bahagi ay tiyak na ang pagharap sa halimaw na nagbabantay sa mga bato. Sumang-ayon siya at sinabing dahil nakatira ang nilalang sa kagubatan ay malamang nakahawig ito ng mga lobo o iba pang hayop na naninirahan sa kagubatan. Tinanong niya kung sino sa kanila ang nakapunta na sa kagubatan dati at kinumpirma ni Marina na nakapunta na sila doon 1 buwan na ang nakalipas. Tinanong ni Yok kung nakasalubong nila ang anumang halimaw noong bumisita sila ngunit umiling si Marina. Iginiit niya na hindi niya maalala na nakaharap sila ng kahit ano. Ipinaliwanag ni Yok na dahil malapit ang kagubatan sa isang lawa na maaaring makatagpo sila ng mga nilalang mula sa baybayin, ngunit ang target na halimaw ay nasa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Bilang paghahanda ay inanunsyo niya na gagamit siya ng isang scouting camera upang mahanap ang halimaw. Kapag nagsimula na ang labanan ay i-activate niya ang live broadcast at idinagdag niya na kahit pa kailangan nilang umatras, magpapatuloy ang broadcast at nagtanong si Ren na nagtataka kung bakit nila kailangang i-broadcast ang isang pag-urong. Ipinaliwanag ni Yok na makakatulong ito upang makalap ng mahalagang impormasyon tungkol sa kilos at lakas ng halimaw. Bukod pa rito kung kakailanganin nila ng tulong ay maaring titignan ng guild ang broadcast at magpadala ng reinforcements. Sa kabilang banda kung magtagumpay sila ay maipapakita ng broadcast ang kanilang tagumpay sa maraming tao, na magpapataas ng kanilang reputasyon at inamin ni Silk na hindi niya naisip na gamitin ang broadcast bilang isang estratehiya noon. Biglang binago ni Ren ang usapan at sinabi na sana ay bumili siya ng bagong damit para sa mahalagang araw na ito at biniro naman siya ni Silk. Iginiit na mas mabuti sana kung mas naglaan siya ng oras sa pag-aayos ng kanyang buhok. Habang pinagmamasdan ni Yok si Silk ay hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito kaganda na dala ang sarili ng may kumpiyansa at hawak ang bihirang itim na pana ng buong Grace. Napansin ni Marina ang ekspresyon ni Yok at ngumisi na sabay sabing si Silk ay 17 pa lamang at hindi kasing tanda ng iniisip niya. Nagulat at nahiya si Yok at mabilis na sumagot na wala naman siyang sinabing anuman at narinig ni Silk ang usapan at sinaway si Marina dahil isiniwalat nito ang kanyang edad. Humarap siya kay Yok at hiniling na huwag isipin na mas matanda siya kaysa sa totoong edad niya. Naiilang at iginiit ni Yok na hindi naman niya iyon naisip na sumali si Ren sa usapan at casual na binanggit na siya ang pinakamatanda sa kanila sa edad na 20, nabigla siya at inamin na hindi niya tinanong pero inakala niyang mas malapit ang edad nito sa kanya. Pagdating nila sa gilid ng makapal na kagubatan at nagtanong si Silk kung ang misyon na ito ay posibleng magdala ng sobrang panganib para sa mga baguhang adventurer, sumang-ayon si Yok at ipinaliwanag na ito marahil ang dahilan kung bakit espesyal na binigyan siya ng babala ng receptionist. Muling ipinaliwanag niya na kung sa anumang oras ay maramdaman nilang masyadong delikado ang sitwasyon, dapat silang umatras ng walang pag-alinlangan at nang ilunsad ang scouting camera, ngumiti siya at binanggit na simulan na nila ang kasiyahan. Habang patuloy silang pumasok ng mas malalim sa kagubatan at habang naglalakad ay napansin ni Yok ang kawalan ng anumang palatandaan ng halimaw. Nagtanong si Marina kung tiwala ba si Yok na pamunuan ang grupo mula sa unahan. Binanggit na iba ito sa kanilang estilo noong nakaraang misyon at ipinaliwanag ni Yok na habang ang maze na kanilang hinarap noon ay puno ng mga bitag, ang kagubatan ay malaya sa ganoong mga panganib. Gayunpaman ay binalaan ng ating bida ang grupo na manatiling mapagmatsyag sa anumang posibleng pag-atake mula sa likuran. Nag-alala pa rin si Silk at tinanong kung ang posisyon ni Yok sa unahan ay naglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Tiniyak niya na ligtas siya dahil sa kanyang protective armor na mahirap mabutas o masira ng seryosong pinsala. Habang naglalakad ay binanggit ni Silk na nakarinig siya ng mahinang tunog at sinabi ni Yok na iyon ay malapit na talon at umaasang makakarating sila roon ng ligtas.
ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal at sa di kalayuan ay nagsimulang umuga ng malakas ang lupa. Ilang sandali pa ay lumilindol ang paligid at mula sa mga anino ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang na isang dambuhalang Zern, ang hari ng mga hayop at ang napakalaki nitong anyo ay naglalabas ng matinding kapangyarihan. Mabilis na ipinaliwanag ni Yok sa grupo na bihirang lumitaw ang ganoong mapanganib na halimaw sa bahaging ito ng kagubatan, sa loob-loob niya ay inamin niyang maaaring hindi sapat ang kanilang kasalukuyang lakas upang talunin ito. Namangha si Silk sa biglaang paglitaw ng halimaw at nagtanong kung bakit naroon ang isang Zern sa lugar na ito. Nag-isip ng mabilis si Yok at nagpasyang iligaw ang halimaw upang mabigyan ng pagkakataon ang grupo na umatras. Inutusan niya ang grupo na ang live broadcast ay mag-aalerto sa guild kaya't makakaasa sila ng mga reinforcements na darating sa kanilang lokasyon. Itinalaga niya si Silk bilang pansamantalang leader at iniatang sa kanya ang responsibilidad na panatilihing ligtas ang grupo. Gayunpaman ay tumanggi si Marina na umalis at lumapit siya at idineklara na hindi niya iiwan si Yok. Hinimok niya siya na magtuon ng pansin sa pag-iwas at pag-abala sa halimaw habang siya ay susubok na tagpasin ang ulo nito. Napukaw sa determinasyon ni Marina na sinabi ni Ren na ang Zern ay magiging perpektong trepeo para sa kanilang grupo at sinimulang ihanda ang kanyang mga spell. Bilang pansamantalang leader ay iminungkahi ni Silk na gamitin ang mga likas na hadlang sa kagubatan upang pabagalin ang kilos ng halimaw. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang mga kasama kaso muli niyang binalaan ang grupo na masyadong mapanganib ang Zern para sa kanilang kakayahan, gayunpaman ay matatag na tumutol si Marina na sinabing kung mapanganib para sa kanila ang laban ay ganoon din ito para sa kanilang leader. Napagtanto niyang hindi niya sila makumbinsing umatras kaya't nagdesisyon si Yok na ituloy ang laban, nagcast siya ng spell upang palakasin ang depensa ng grupo, at binibigyan sila ng mas malaking pagkakataon na lumaban. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marina at sumugod sa dambuhalang nilalang na hawak ang kanyang sandata na handa ng umatake, gayunpaman ay madali itong naisalag ng Zern at bumawi ng isang napakalakas na atake na nagpadala kay Marina sa isang pader. Alerto ngunit nananatiling nakatuon na mabilis na nagsimulang mag-cast si Yok ng mga offensive spell upang pahinain ang halimaw, subalit sa kanyang pagkadismaya ay halos walang epekto ang mga spell sa matibay na balat ng halimaw. Napagtanto niyang kakailanganin ng laban ang higit pang pagsisikap at mas masusing estratehiya kaysa sa kanyang inaasahan, kaya't muling pinag-isipan niya ang kanilang diskarte. Sa kabila ng malakas na impact at pilit bumangon si Marina ay determinado at walang balak sumuko, tinawag niya si Yok at idineklara na handa na siyang umatake muli at nakita niya ang kanyang determinasyon at inutusan siyang bilhan siya ng oras habang naghahanda siya ng isang mas malakas na spell na kayang baguhin ang takbo ng laban. Nag-agree si Marina at muling sumugod sa laban at maliksi niyang iniwasan ang mabibigat na atake ng Zern na tila pinapaalog-alog ang lupa. Ganap na inaagaw ang atensyon ng halimaw at samantala ay sumali si Silk upang tumulong, ginamit ang kanyang mga kakayahan sa pag-atake ng tumpak at nag-deploy ng mga teknik upang pigilan ang galaw ng halimaw, kaya't nabawasan ang pressure kay Yok habang siya ay nakatuon sa pagtitipon ng kanyang enerhiya. Si Yok ay nagbitaw ng kanyang kapangyarihan at nagpapalabas ng isang malakas at puro na pag-atake diretso sa halimaw. Tumama ang malakas na atake niya sa dambuhalang Zerog, ngunit hindi pa rin ito sapat upang tapusin ang halimaw. Walang pag-alinlangan si Ren ay gumamit ng isang spell ng kidlat na nagdulot ng matinding pinsala. Mabilis na sinamantala ni Yok ang pagkakataon at tinawag si Marina upang ibigay ang huling dagok. Mabilis na sumugod si Marina at sa tamang tiyempo ay matagumpay niyang tinapos ang halimaw sa pamamagitan ng isang matinding at eksaktong pag-atake at tinagpas ang ulo nito. Sa pagkatalo ng nilalang ay natapos na ang misyon na agad na nagbigay ng sign si Yok upang tapusin ang live broadcast. Ang laban ay humahakot ng atensyon ng napakaraming manunood at iniwan silang namangha sa tagumpay ng grupo. Ngunit sa gitna ng mga manunood ay may isang lalaki ang hindi natuwa at ito si Simon, na pinanood ang laban ng may lumalalim na galit at inis sa halip na paghanga. Matapos ang labanan ay ramdam ni Yok ang matinding pagkapagod dahil sa malaking dami ng mana na kanyang nagamit at habang iniisip ang laban, inamin niya na masyadong mahirap ang misyon para sa kanilang kasalukuyang antas, napagtanto rin niya na ang kanilang broadcast ay makakaakit ng malaking pansin na inilalagay sila sa sentro ng usapan. Pinuri niya ang mga babae sa kanilang pagsisikap ngunit binalaan din sila na asahan ang mas mahigpit na pagsusuri sa hinaharap. Sa biro ay sinabi ni Ren na may pilyang ngiti na siya rin ay singilin siya sa pagiging tanga at paglalagay sa sarili sa panganib,
sumali rin si Silk na binatikos ang ilan sa mga desisyon ni Yok noong laban. Natatawa namang sinabi ni Yok na tila lahat sila ay nagsanib puwersa laban sa kanya subalit pinaalalahanan niya sila na ang kanilang tagumpay ay bahagyang dulot din ng swerte. Nainis ang grupo sa kanyang biro kaya't iminungkahi niya na hanapin na lang ang tamang balanse sa kanilang pagsusuri, at nangakong rerepasuhin nila ng maigi ang nangyari. Nagpasya silang magpahinga sa tabing dagat at habang inihahanda ni Yok ang tent, pinag-isipan niya ang kanilang pagganap at napansin niya ang mga aspetong kailangang pagbutihin. Kailangan ni Marina ng mas maraming pasensya na dapat magkaroon ng mas mataas na tiwala sa sarili si Ren, at ang sobrang pag-iingat ni Silk ay minsang humahadlang sa kanilang pagsulong. Sa biro na sinabi niyang kung siya ang isang opisyal ng guild at bibigyan niya sila agad ng D-rank na ikinainis naman ng grupo, habang naghahanda ng hapunan at doon ay ginamit ni Ren ang kanyang mahika upang lumikha ng tubig at sinindihan ang panggatong. Habang nagluluto ay napaisip si Yok na ang kanilang koponan ay may malaking potensyal at maaaring balang araw ay malalampasan pa nila ang maalamat na Thunderbike. Napangiti siya sa naisip at namamangha kung gaano talaga kahindi inaasahan ang buhay at kung paano niya hindi kailanman inakala na makipagtulungan siya sa isang grupo tulad nito. Kalaunan sa guild ay tinanong ni Marina si Yok kung bakit tila nag-alinlangan ang guild leader na makipagkita sa kanila. Pinag-isipan ni Yok at inisip na marahil ay dahil sa halimaw na kanilang natalo, ipinaliwanag niya na maaaring mali ang naging pagtukoy sa antas ng misyon na naitalaga ito bilang isang mababang rank kahit na mas mahirap ito sa inaakala. Dagdag pa na maaaring nais magpasalamat ng guild leader subalit posibleng mayroon din itong mga alalahanang gustong talakayin. Nang dumating ang guild leader ay sinalubong niya si Yok ng isang patama na salita at dinepensahan ni Yok ang sarili at sinabing wala siyang kasalanan at hindi kumbinsido ang guild leader at humiling ng paliwanag mula sa kanya. Tumugon naman si Yok na lahat ng detalye ay nasa kanyang isinulat na ulat ngunit iginiit ng leader na gusto niyang marinig mismo ang personal na pananaw nito. Kalma lang si Yok at binanggit na ang nakakatakot na tindig ng guild leader ay tila nakakatense sa mga babae. Hiniling niyang idirekta na lang sa kanya ang anumang alalahanin at nagulat si Silk at paalala sa kanya na ang kausap niya ay ang guild leader. Natawa naman ang leader at napansin na tila hindi na siya kinakabahan na hindi tulad noon, tinapik niya ito sa balikat ngunit agad itong hinawakan ni Yok at sinabing itigil iyon at ipinapahayag ang kanyang di pagkagusto sa ganoong kilos at pinuna ang asal ng guild leader. Natawa ang guild leader at umupo at inimbitahan ang buong grupo na sumali sa kanya na muling ipinapaalala ni Yok na ang lahat ng kailangang impormasyon ay nasa kanyang ulat, ngunit muli siyang tinanong ng leader para sa kanyang opinyon at ipinaliwanag niya na ang nangyari ay hindi pangkaraniwan at iminungkahi ang isang masusing imbestigasyon. Tumatango ang guild leader na sang-ayon sa kanyang pagsusuri at agad na inanunsyo ng receptionist na magkakaroon ng bagong misyon upang imbestigahan ito ng mas malalim. Patuloy na naiintriga ay muling nagtanong si Marina kay Yok kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging hindi pangkaraniwan ng sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang pangyayari ay dulot ng pagkawala ng daas na nagresulta sa kawalan ng balanse. Ang kawalang balanse na ito ay maaaring magdulot ng paglitaw ng mas malalakas na halimaw at isang mapanganib at patuloy na lumalalang problema na nangangailangan ng agarang aksyon. Idinagdag ng guild leader na ang buhay ng mga halimaw ay likas na konektado sa mana sa loob ng Diz, ngunit sa ilang bihirang kaso na maaaring maputol ang koneksyon na ito na nagiging dahilan upang makatakas ang mga halimaw mula sa kanilang Diz ng buo. Habang nakikinig ng mabuti at napagtanto ni Yok na ang pangyayaring ito ay maaaring ebidensya ng isang mas malawakang suliraning kumakalat sa mga halimaw, agad na nagtanong si Silk kung maaaring magresulta ito sa pagdami ng mga agresibong halimaw. Nagpahayag naman si Ren ng hinala na maaari pa itong humantong sa isang alon ng kaguluhan na tatama sa buong lungsod, dagdag pa ni Yok kung ang malalakas na nilalang tulad ng Zag ay nakakalaya, maaari itong magdulot ng matinding banta sa buong rehiyon. Kinilala ng guild leader ang mga alalahanin ni Yok at tiniyak sa koponan na ipagpapatuloy ang investigasyon, pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa paglalagay sa kanila sa panganib. Mabilis naman itong tinugon ni Marina na sinabing hindi na kailangan ng paumanhin, lalo na't kasama naman nila si Yok. Sumang-ayon si Ren at idiniin na si Yok rin naman ang siyang nakatapos sa halimaw at matapos mapanood mismo ang broadcast. Pinuri ng guild leader ang Team Clover para sa kanilang pambihirang pagganap at sa ikinagulat ng lahat, inihayag niya ang kanilang promosyon sa S-rank. Saglit na napuno ng katahimikan ang grupo at nagulat sa revelasyon at bago ito binasag ni Yok na agad na kinwestiyon ang desisyon,
ipinaalala niya na inakala niyang mananatiling kumpidensyal ang pangyayari at ipinaliwanag ng guild leader na ang promosyon ay nagmula sa isang nagkakaisang desisyon ng iba't ibang sangay ng guild. Dagdag pa niya na nais niyang ipagpatuloy ni Yok ang pagtatrabaho kasama ang koponan upang suportahan sila, lalo na ngayong siya mismo ay na-promote na rin sa A-rank at agad na tumutol si Yok, sinabing opisyal pa rin siyang nasa B-rank. Ngunit sinagot siya ng guild leader na itinuro na ginamit ni Yok ang Manchurian Rocket spell sa broadcast na isang napakahirap na spell na tanging iilan lamang ang may kakayahang gamitin. Ayon sa leader, ito ay malinaw na patunay ng pambihirang kakayahan niya na mula sa sandaling iyon, opisyal nang itinaas ang kanyang ranggo sa A-rank. Iniabot ng guild leader ang isang dokumento upang pirmahan ni Yok na labis niyang ikinagulat at pati na rin ng buong koponan. Kalaunan ay nagdiwang ang grupo sa tavern bilang selebrasyon ng kanilang promosyon, mataas ang sigla ng lahat habang binabati ang isa't isa. Inilahad ni Yok ang kabuuang kita mula sa misyon at ibinigay ang supot ng ginto kay Silk upang tiyakin ang halaga. Nang buksan ito ni Silk, nalaking gulat nilang lahat sa malaking halaga ng ginto na nasa loob, namangha si Ren sa laki ng kanilang kinita at ibinuhos ni Silk ang laman ng supot sa mesa, kasama ng mga barya at isang maliit na sulat ang bumagsak at pinulot ito ni Silk at iniabot kay Yok. Matapos basahin ito ay napagtanto ni Yok na isa na naman itong paghingi ng paumanhin mula sa guild leader, kasama ang isang pilak na barya bilang tanda ng pagpapahalaga at napatawa si Yok at napansin na tila hindi pa rin nagbago ang guild leader. Dinagdag niya ang pilak na barya sa kanyang koleksyon at habang patuloy na nagdiriwang ang buong grupo, sinimulan nilang bilangin ang pera at sa labis na kasiyahan ay masiglang inanunsyo ni Silk na sa wakas ay naabot na nila ang kanilang pinansyal na layunin. Sa sobrang tuwa na hindi sinasadyang nayugyog ni Marina ang mesa na dahilan upang kumalat ang mga barya sa paligid, habang tinutulungan nilang tipunin ang pera at kinumpirma ni Silk na sapat na ang kanilang ipon upang makamit ang matagal na nilang pinaghihirapan. Nagpasalamat siya kay Yok na binabanggit na siya ang pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay, mapagkumbabang sumagot siya na bilang kanilang pinuno ay tungkulin niyang tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Lumapit si Ren kay Yok na may kuryosidad sa mukha at nagtanong tungkol sa kanyang sariling pangarap, ipinaliwanag niya na natupad na ng koponan ang kanilang mithiin kaya't oras na upang pagtuunan ng pansin ang mga ambisyon ni Yok upang matulungan din nila itong makamit. Saglit na natahimik si Yok bago isiniwalat ang kanyang matagal ng hangaring marating ang pinakamalalim na palapag ng colorless dust. Nagulat ang grupo at saglit na napipi ang tatlong babae at nagpatuloy si Yok sa pagpapaliwanag na ang colorless dust ay kilala rin bilang Abyss Gate. Patuloy pa ring iniisip ang kanyang sinabi na nagkomento si Ren na ayon sa kwento ang Abyss Gate ay isang lagusan patungo sa underworld. Nilinaw ni Yok na hindi lang ito basta isang lagusan, ito ay kakaiba at ang tanging daas na nakumpirmang umiiral sa iisang eroplano, na siyang nagpapaiba rito sa lahat ng iba pang daas. Muling nagtanong si Ren na kung balak ba talagang tumawid ni Yok sa lagusan, ipinaliwanag niya na hindi niya nais tumawid kundi gusto lamang niyang makita mismo ang walang hanggang mundo sa kabila gamit ang kanyang sariling mga mata. Ibinahagi niya ang isang personal na kwento tungkol sa kanyang tiyuhin na minsang sinubukan na sakupin ang colorless dust subalit nabigo. Sa paglipas ng mga taon ang mga kwento ng kanyang tiyuhin ay hindi lang nagbigay inspirasyon kay Yok na naging isang malalim at personal na adhikain ito para sa kanya. Nauunawaan ang lalim ng determinasyon ni Yok at buong tapang na idineklara ni Marina na sasamahan nila siya sa pagpunta sa Abyss Gate at ibo-broadcast pa ang kanilang paglalakbay. Nagbigay siya ng babala at ipinaliwanag niyang hindi magiging madali ang landas na kanilang tatahakin. Sinabi niyang upang subukan ang ganitong misyon na kakailanganin nila ang pag-aproba ng gobyerno at ang suporta ng isang A-rank na koponan. Sa matinding determinasyon at doon ay sinabi ni Ren na handa siyang gawing susunod nilang layunin ito. Sang-ayon si Silk na sinasabing napakagandang pangarap ni Yok, buong sigasig na nangako si Marina na magsisikap upang maisakatuparan ito. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso at nagkakaisa sa kanilang bagong pangarap at sabay na nagpahayag, gawin natin ito at nagpatuloy ang kwento sa isa pang misyon kung saan ang Team Clover ay nagpakita ng perpektong koordinasyon. Ginamit ni Silk ang kanyang kakayahan upang pigilan ang isang halimaw at habang nagbitaw naman si Ren ng lightning spell na nagdulot ng malaking pinsala, si Yok naman ang tumapos sa halimaw gamit ang isang makapangyarihang spell. Pagbagsak ng halimaw ay nagpasalamat si Yok sa mga manunood sa pagsubaybay sa kanilang live broadcast.
na ipinalabas sa iba't ibang screen sa buong lungsod at samantala sa ibang lugar ay pinanood ni Simon ang broadcast, habang nag-uumapo ang kanyang inis. Hindi niya matanggap kung paano nagawang sumikat ng mabilis ni Yok na dating mahina, at makilala bilang isang dakilang mandirigma at patuloy ang kanyang pagdududa. Iniisip kung paano naging tanyag si Yok sa kabila ng kanyang kahinaan. Sinubukan na mapakalma ni Barry si Simon at binabanggit na malinaw naman ang paglakas ni Yok at ang mga bali-balita tungkol sa kanya ay totoo, ngunit hindi pa rin mapakali si Simon at nagrereklamo tungkol sa sunod-sunod na pagkatalo at kabiguan ng Thunderbike sa kanilang mga misyon. Isinisi niya ito sa mga bagong recruit at saka nagtanong tungkol sa pagkawala ni Jaime at sa malayo. Si Jaime naman ay tahimik na nanood ng broadcast ng Clover at bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. Balik sa base ng Thunderbike ay iminungkahi ni Barry na subukan nilang ibalik si Uke sa kanilang grupo. Sumang-ayon si Kayla at binabanggit na bumaba ang antas ng tagumpay ng Thunderbike mula nang umalis si Yok at na siya ay palaging mahalagang bahagi ng kanilang koponan. Kahit may pag-alinlangan ay inamin ni Simon na naging malaking tulong nga si Yok sa kanila noon sa kabila ng kanyang kakaibang mga ugali. Nagmungkahi si Barry na aalukan si Yok ng mas malaking bahagi sa kita at maging bawasan ang parte ni Jaime dahil sa kakulangan nito ng kontribusyon, bagamat mabigat sa loob ay napilitan si Simon na sumang-ayon na iniisip na kailangan nilang kumilos bago maging huli ang lahat. Pagkatapos ng kanilang misyon ay humingi ng paumanhin si Yok sa Team Clover dahil hindi siya sigurado kung kailan darating ang susunod na carriage pabalik sa lungsod. Ngunit tiniyak ni Silk na ayos lang iyon at sinabi pang nag-e-enjoy siya sa paglalakad kasama si Yok. Dagdag pa ni Ren na gustong-gusto nilang marinig ang mga kwento ni Yok at pabirong sinabi na may potensyal itong maging Makata. Iminungkahi ni Silk na pumunta na sila sa guild upang kunin ang kanilang gantimpala. Tinanong naman ni Marina kung nandoon si Mummer at ang receptionist ng guild. Naging interesado si Yok at nagtanong kung bakit nais malaman ito ni Marina subalit iniwasan niya ang tanong at nagkomento na lang tungkol sa pagiging malapit ni Yok kay Mummer. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang kilala si Mummer mula pa noong nagsisimula pa lamang siya bilang adventurer at na siya ang pinaka-veteranong receptionist sa guild. Biniro niya na ang mga matatandang adventurer ay maraming kwento tungkol kay Mummer. Nang muling tanungin ni Yok kung bakit binanggit ni Marina si Mummer at nagulat si Marina at hindi agad nakasagot, dahilan upang tuksuhin siya ni Ren na nagseselos, hindi mapigilan ni Marina ang pamumula ng kanyang pisngi habang mariing itinanggi ang paratang. Pagdating nila sa guild ay nilapitan si Yok ni Simon na may tila magiliw na anyo at iniwan muna niya ang kanyang koponan sa loob habang nakikipag-usap siya kay Simon, na inimbitahan siyang uminom kasama ito at tumanggi si Yok sa alok at binanggit ang matinding pagkapagod mula sa kanilang misyon sa Daas. Dahil dito ay inilahad ni Simon ang kanyang tunay na layunin na hinihikayat niyang bumalik si Yok sa Thunderbike. Inaalala niya ang kanilang pangarap noong bata pa sila at ang marating ang Abyss Gate at iginiit na hindi nila ito magagawa nang wala siya. Idiniin niya na tanging isang A-rank na koponan lamang ang makakakuha ng kinakailangang pag-aproba mula sa gobyerno. Lumapit si Simon na tila sinusubukang gamitin ang kanilang nakaraan upang muling makuha ang tiwala ni Yok, kaso hindi siya natinag at itinulak niya si Simon palayo at ipinahayag ang matibay niyang paninindigan na wala siyang interes na bumalik sa Thunderbike. Sa pagkadismaya ay inakusahan siya ni Simon ng pagtalikod sa dating koponan at tinanong kung wala siyang nararamdamang pagsisisi, ngunit malamig lamang na ipinapaalala ni Yok kung paano minsan ay sinabi ni Simon na hindi naman naapektuhan ang Thunderbike sa kanyang pag-alis. Sa huli ay inamin ni Simon na dumaan sa maraming pagsubok ang kanilang koponan matapos siyang umalis, ngunit patuloy pa rin niyang iginiit na may utang na loob si Yok at dapat siyang bumalik at di niya nagustuhan ang tono ni Simon lalo na ang tila ipinaparamdam nitong obligasyon. Matapang niyang binanggit kung paano siya hindi nirerespeto noon at itinuring lamang bilang isang kasangkapan sa kanilang tagumpay, sa matibay na paninindigan ay ipinahayag niyang hindi na siya kailanman babalik sa Thunderbike. Dahil dito ay nag-alab ang galit ni Simon na inakusahan si Yok na nagpapadala lamang sa pang-uudyok ng kanyang bagong koponan, ngunit sa halip na sumagot ng may emosyon at mahinahon ngunit matalas na itinama niya ang sitwasyon, sinasabing ang Thunderbike mismo ang nag-take advantage sa kanya noon. Matapos ang huling sagot niya ay tumalikod siya at pumasok sa guild bumalik sa Team Clover, naiwang galit si Simon at sumisigaw na pagsisisihan ni Yok ang kanyang desisyon. Sa loob ng guild ay sinalubong siya ng kanyang mga kasama na inamin na narinig nila ang buong usapan.
Tinanong ni Marina kung kailanman ay babalik pa siya sa Thunderbike ngunit matibay ang kanyang sagot na hindi na at dahil sa kanyang sagot, dama ang matinding ginhawa kay Marina na agad siyang niyakap ng mahigpit, hindi niya maitago ang emosyon at habang mahinahon na umaasa na hindi na sila muling magkakahiwalay. Bagamat bahagyang hindi komportable ay hiniling ni Yok kay Marina na lumuwag ang yakap nito, tiniyak niya sa koponan na mananatili siyang kanilang pinuno at kailanman ay hindi sila iiwan at ang kanyang mga salita ay nagbigay ng saya at ngiti sa buong grupo. Binanggit ni Ren na kailangan niyang isumite ang kanilang ulat sa misyon, habang masiglang iminungkahi ni Marina na magdiwang sila bilang selebrasyon ng kanilang tagumpay, ngumiti si Yok at sinang-ayunan na magandang ideya ang isang inuman. Sa mapaglarong kilos ay itinulak ni Marina si Yok paharap at hinihimok siyang dalhin ang mga ulat kay Mummer. Habang naglalakad ang grupo papunta sa guild's reception area ay ramdam ang kanilang mas matibay na samahan kaysa sa dati. Nagpalitan ng nagtatakang tingin ang tatlong babae habang iniisip ang narinig, nagtanong sila ng sabay-sabay kung totoo bang mga magnanakaw ang tinutukoy at tumatango si Yok at ipinaliwanag na inalok sila ng isang kapaki-pakinabang na kasunduan mula kay Arteez. Napuno ng excitement ang mga mata ni Marina at agad niyang inihayag ang kanyang kagustuhang tanggapin ang alok, nanatiling mahinahon si Yok at itinuro ang isang upuan bago ipinaalala na mas mainam na makinig muna sila bago magpasya. Sumasabat si Silk at ipinaliwanag na ang Thev ay kilala sa paggawa ng pinakamataas na kalidad ng mga sandata, kaya nga doon niya binili ang kanyang pana at napatango si Ren bilang pagsang-ayon at sinabing narinig na rin niya ang tungkol sa husay ng kanilang mga produkto. Sa kabila ng kanilang interes ay hindi maiwasan ni Silk na magtanong kung bakit partikular na pinili ng Thev ang Team Clover. Ipinakita ni Yok ang kontrata sa mesa at sinabing ito ay para sa isang misyon at kinuha ni Silk ang dokumento at mabilis na sinuri ang nilalaman. Napansin niyang nais ng Thev na ipakita nila ang isang bagong estilo ng pakikipaglaban. Masiglang idinagdag ni Marina na kasama rin dito ang pagsusuot ng mga magagandang kasuotan at habang naging malinaw ang kasunduan, ngumiti si Ren at binanggit na isa rin itong paraan upang e-promote ang Thev. Ipinaliwanag ni Yok na magsusuot sila ng gamit na gawa ng Thev, sasabak sa labanan upang mangalap ng mga diamante at sa parehong pagkakataon, ipapakita ang kalidad ng mga produkto ng kumpanya at napalawak ang mga mata ni Marina sa gulat nang marinig ang lawak ng kasunduan. Agad namang nagsimulang ayusin ni Silk ang kanyang buhok habang si Ren ay abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. Habang ini-inspeksyon ang kanyang pana, nasiyahan si Silk sa ideya na makakakuha sila ng kanilang sariling armor kung matagumpay nilang matatapos ang misyon. Masayang ngumiti si Marina at natuwa sa ideya na hindi lang sila magkakaroon ng bagong kasuotan kundi kikita rin sila ng pera. Muli siyang tumingin kay Yok upang tiyakin ang buong plano at napangiti si Yok at idinagdag na bukod sa kanilang kagamitan at gantimpala, kailangan pa rin nilang patuloy na hanapin ang mga diamante. Naging mausisa si Marina at nagtanong kung saan eksaktong lugar sila maghahanap ng mga diamante. Ipinaliwanag ni Yok na matatagpuan ito sa isang malayong lugar na tinatawag na Kwalto, malapit sa mga guho ng Ayon at sinabi niyang dati na siyang nakapunta roon kasama ang kanyang dating grupo. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang mga babae na nakasuot na ng kanilang bagong kasuotan mula sa Aries, buong sigla na ipinakita ni Marina ang kanyang suot at tinanong kung ano ang palagay ni Yok. Napangiti si Yok at sinabing maganda silang lahat sa kanilang bagong kasuotan. Naramdaman ni Marina ang kasiyahan sa kanyang sarili at sinabi niyang pakiramdam niya ay napakaganda niya sa suot na iyon. Tumanggaw si Ren at idinagdag na perpekto rin ito para sa kanilang live streaming. Samantala ay maingat na sinuri ni Silk ang kanyang bagong pana at napansin niyang kailangan pa niyang magsanay upang masanay dito. Nagningning sa saya si Marina at muling inaalala ang kanilang gantimpala. Labis siyang nasiyahan sa ideya na hindi lang sila makakakuha ng bagong kasuotan kundi magkakaroon din sila ng kita mula rito at sa gitna ng kanilang kasiyahan, nagpaalala si Yok na ipagpaliban muna ang pasasalamat kay Arteez dahil hindi pa nila nasisimulan ang kanilang misyon. Bagamat wala pa silang livestream ay nagplano silang mag-record ng mga video na ipapadala kay Arteez, habang nagbabago ang eksena at natagpuan nila ang kanilang sarili sa loob ng mga guho ng Ayon. Sinimulan ni Yok ang pagpapaliwanag sa kanilang paligid. May 4 na palapag sa lugar na iyon at ang mga diamante ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi. Ang kanilang misyon ay kunin ang mga ito at matagumpay na makabalik. Pinili nilang gumamit ng hagdan dahil mas ligtas ito kaso napakunot ang noo ni Marina at nagtanong kung bakit hindi na lang sila bumaba sa mga pader upang makatipid ng oras.
Sa halip na direktang sumagot ay kumuha si Yok ng isang maliit na bato at itinapon ito sa gilid. Sa isang iglap ay bigla itong naglaho na parang wala at ipinaliwanag niya na may kakaibang enerhiya sa lugar na iyon at anumang banyagang bagay na pumasok ay agad na nawawala. Ang hagdan ang pinakaligtas nilang daan. Napansin ni Yok ang tensyonadong ekspresyon ni Ren at tinanong kung may problema ito at bago pa makasagot si Ren, tinapik siya ni Marina at pabirong sinabing hindi kasi siya nagsabi ng kahit ano tungkol sa bagong itsura ni Ren matapos silang magpalit ng kasuotan. Natawa si Silk at pabirong nagkomento na tila hindi pa rin talaga nauunawaan ni Yok ang damdamin ng isang babae. Tiningnan ni Yok ang tali sa buhok ni Ren at ngumiti at sinabi niyang maganda ito at bumagay ng husto sa kanyang pang-streaming na kasuotan. Napangiti si Ren at agad na yumayakap ng mahigpit kay Yok bago niya sinabi na handa na siyang magpatuloy. Nagpatuloy sila sa paglalakad papasok sa ikalawang palapag ng guho at habang dumaraan sila sa isang makipot na pasilyo, may napansin si Yok na nakakahinala at agad niyang binalaan ang grupo na may patibong sa unahan, kumuha siya ng mahabang patpat at marahang tinapik ang sahig. Biglang lumitaw ang mekanismo ng bitag at naglabas ng mga palaso na tumama sa magkabilang panig ng daan, matapos nito ay idineklara niyang ligtas na silang tumawid at maingat nilang nilagpasan ang patibong at nang makarating sa susunod na hagdan, iminungkahi ni Yok na magpahinga muna saglit at uminom bago magpatuloy. Agad namang nagtanong si Ren kung anong inumin ang mayroon sila sa ngayon, ngumiti lang si Yok at sinabing dapat nilang tingnan ang dala nilang bag upang hanapin ang gusto nila, nagpout si Marina at nagreklamong hindi patas iyon dahil mukhang puro si Ren lang ang iniisip ni Yok. Pabirong sumasabat si Silk at sinabing gusto rin niya ng gatas at bigla namang napatigil si Yok at nagbago ang kanyang ekspresyon, agad siyang nagbabala sa lahat na maghanda dahil may paparating na mga halimaw at mula sa anino. Lumitaw ang apat na goblin na may masasamang titig at handa ng umatake. Napailing si Silk at inis na napabulong dahil sa goblin na naman at agad niyang tinaas ang kanyang pana at itinutok ito sa mga nilalang. Napansin ni Yok ang tensyon sa kilos ni Silk kaya mahinahong ipinaalala na dapat siyang kumalma upang mas makapag-focus sa laban. Malalim na huminga si Silk ngunit nanatili ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sinabi niyang kailangan nilang ubusin ang mga ito ng mabilis. Tumatango si Yok at iginiit na may kaunting kalamangan sila sa mga kalaban at ipinaliwanag niyang sisimulan nila gamit ang mahika, at susunod sina Marina at Silk upang makatipid ng oras. Saglit na napakunot ang noo ni Ren at nagtanong kung ano ang gagawin niya at napangiti si Yok nang may kumpiyansa at sinabing gamitin na lang niya ang buong lakas niya upang mabawasan ang bilang ng mga kaaway. Agad niyang ginamit ang isang mahika upang palakasin ang kanilang pisikal na lakas at bilis. Hindi na nagsayang ng oras si Ren at agad siyang lumikha ng isang dambuhalang fireball at binabato ito sa mga goblin. Tinutupok ang ilan sa mga ito at kasunod naman nito, gumamit si Yok ng isang mahika na nagpabagsak ng malalaking bato mula sa itaas na dinurog ang ilan pang kalaban. Muling nakuha ni Silk ang kanyang konsentrasyon at mabilis na naglabas ng sunod-sunod na palaso. Tuluyang pinapahina ang natitirang mga goblin at sumugod si Marina na may matalas na galaw habang si Yok ay gumamit ng isang mahika upang pabagalin ang natitirang mga goblin, ginawang mas madaling target ang mga ito. Sinamantala ni Marina ang mabagal na kilos ng mga halimaw at nagpatama ng isang malakas na suntok na agad nagpabagsak sa isa sa kanila, mabilis namang sumunod si Silk at nagbitaw ng sunod-sunod na palaso na tumatagos sa isa pang goblin at sa isang iglap. Lumundag ng mataas si Marina at nagbitaw ng isang matinding atake na humahati sa ulo ng huling halimaw. Nang tuluyang mawala ang alikabok mula sa labanan at nilapitan ni Yok ang isang maliit na gintong bato na nakapatong sa isang malapit na bato, samantala ay huminga ng malalim si Silk at unti-unting bumaba ang kanyang galit at inamin niyang mas maayos na ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi niya maiwasang magalit sa tuwing nakakakita siya ng ganoong klase ng mga halimaw. Napa-oo si Yok at sinabing alam niya kung bakit, dahil ang mga ganitong nilalang ay matagal ng kaaway ng mga elf at tumaas ang kilay ni Silk at inalala ang sinabi ni Yok noon na ang mga black elf lang ang may ganoong alitan. Nagkibit balikat si Yok at sinabing walang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng mga elf, hindi totoo ang mga kwento ng pagkakanulo at pagkakawatak. Ngumiti siya upang ipakita ang kanyang kasiguruhan at nagbago ang ekspresyon ni Silk at napatawa siya bago nagpasalamat. Ipinakita naman ni Yok si Ren na may nakangiting ekspresyon at pabirong sinabi na si Ren din mismo ang nagsabi noon, bagamat maliit ay malaki ang pagpapahalaga nito sa kanilang pamana. Naglaro ang tingin ni Ren at iginiit niyang ang pamana ay isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay,
Natawa si Yok at sumang-ayon at nagkatawanan ang buong grupo na tila nawala ang pagod mula sa matinding laban. Habang bumabalik ang katahimikan ay lumapit si Marina kay Yok na may hawak na isang bagay, sinabi niyang nakuha niya ito mula sa mga halimaw at iniabot ito kay Yok, maingat niyang sinuri ang bagay na iyon at lumiwanag ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag niyang isa itong sinaunang artifact na may kakayahang magbunyag ng nakatagong kapangyarihan. Nanlaki ang mata ni Marina at nagtanong kung malaki ang halaga nito at umiling si Yok at ipinaliwanag na hindi na ito nasa maayos na kondisyon kaya't hindi ito ganoon kataas ang halaga kung ipagbibili. Gayunpaman kung maaayos niya ito ay mas magagamit nila ito ng husto. Tumingin siya sa paligid at binanggit sa grupo na ipapakita niya ang ilan sa kanyang mga kakayahan sa alchemy. Dagdag rin niyang sino man sa kanila ay maaaring gumamit ng artifact na ito, dahil maaari nitong bahagyang mapalakas ang kasalukuyang kakayahan ng isang tao o kaya'y magbigay ng bagong kakayahan. Mabilis na sumasabat si Silk at iminungkahing ibigay ito kay Marina dahil isa lang ang kasalukuyang kakayahan nito, mas makabubuti kung magkakaroon siya ng isa pang kasanayan. Nag-agree si Ren bilang pagsang-ayon at sinabi niyang ito nga ang pinakamainam na gawin. Tiningnan ni Marina ang dalawa na halatang hindi makapaniwala sa kanilang sinabi. May halong pananabik at pag-alinlangan sa kanyang mukha at naitanong niya kung posible nga ba na magkaroon siya ng bagong kakayahan, dahil sa templo ay palagi niyang naririnig na wala siyang ibang kakayahan maliban sa paggamit ng espada. Ngumiti si Yok at sinigurong may posibilidad ito at kahit hindi siya bigyan ng bagong kakayahan, maaaring gisingin ng artifact ang isang nakatagong kakayahan sa kanya. Sa sandaling natapos niya ang paliwanag ay biglang lumitaw ang isang misteryosong kahon sa kanilang harapan. Hindi pa nila alam kung ano ang nilalaman nito kaya't napagpasyahan nilang isantabi muna ito sa ngayon. Nagmungkahing kumain muna si Yok at ngumiti at sinabing nararapat lang silang magpahinga pagkatapos ng kanilang pinagdaanan. Sumang-ayon ang lahat at masayang nagtungo upang tamasahin ang kanilang karapat-dapat na pagkain. Masayang ngumiti si Marina habang binabati si Ren sa bago nitong bag. Natawa si Yok at sinabi nitong isa itong mahusay na gantimpala mula sa chest na nahanap nila kanina. Sandaling nag-alinlangan si Ren at nagtanong kung talagang ayos lang ba na kanya itong kunin. Mabilis namang sinigurado ni Marina na mas mainam na mapasakamay ito ng isang taong may suportang papel sa kanilang grupo. Nag-agree si Yok bilang pagsang-ayon at idinagdag na kapag nakahanap sila ng isa pang bag, mapupunta naman ito kay Silk dahil magiging perpekto ito para sa pag-iimbak ng kanyang mga palaso. Nanlaki ang mga mata ni Silk sa gulat at nagtanong kung seryoso ba siya. Ngumiti si Yok at ipinaliwanag na sigurado siya dahil magiging napaka-importante nito sa kanya, gayunpaman ay ipinaliwanag niyang bihira ang ganitong klase ng bag at bagamat nasabik, nanatiling makatotohanan si Silk at sinabing hindi siya magpapalakas ng loob, ngunit sisiguraduhin niyang maghahanap siya ng isa. Bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ay iminungkahi ni Yok na suriin muna nila ang kanilang mga natitirang gamit. Ipinahayag niyang nagamit niya ang kanyang rock barrier spell ngunit marami pa siyang natitirang mana. Ibinaba ni Marina ang kanyang mga braso at binanggit na nasa maayos pa siyang kondisyon at nasa buong lakas pa siya. Sinuri ni Silk ang kanyang lalagyan ng mga palaso at sinabing nakagamit siya ng 5 kaya't mayroon pa siyang 20. Samantala ay masayang sinabi ni Ren na napuno ulit ang kanyang mana pagkatapos nilang kumain. Nag-agree si Yok at nasiyahan sa kanilang kasalukuyang estado. Ipinaliwanag niyang dapat silang magpatuloy ngunit manatiling maingat. Pagbaba nila sa ikatlong palapag ay binalaan ni Yok ang lahat na manatiling alerto dahil maaaring lumitaw ang mga halimaw mula saan mang direksyon. Napatingin si Silk sa paligid at nagtanong kung bakit tila walang halimaw sa palapag na ito. Ipinaliwanag ni Yok na kadalasan at ang mga halimaw ay nakapwesto malapit sa dais door. At sa loob ng 10 taon wala pang lumilitaw sa lugar na iyon ngunit hindi nila dapat pabayaan ang pagbabantay habang naglalakad sila patungo sa ika-4 na palapag. Habang naglalakad ay binanggit ni Yok na ang Shadow Stalkers ang madalas na nagbabantay sa pinto. Napakunot ang noo ni Marina at nagtanong kung ano ang mga Shadow Stalker at sumagot si Yok na narinig na niya ang tungkol sa mga ito, ngunit hindi pa siya nakakita ng isa. Sinasabing kahawig nila ang mga manika na may kumikinang na mga mata. Bigla namang napatigil si Marina at itinuro ang direksyon sa harapan nila at agad na sinundan ni Yok ang kanyang tingin at doon nila nakita ang isang Shadow Stalker, eksaktong tulad ng nasa alamat. Sinabi niyang walang duda na iyon nga ang isa sa mga nilalang na binanggit niya. Agad niyang inactivate ang kanyang camera upang mai-record ang bihirang pangyayaring ito.
sinubukan niyang pakalmayan ang grupo sa pagsasabing hindi dapat ito makatawid sa threshold na naghihiwalay sa kanila. Ngunit halos hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang lumundag ang nilalang at tinawid ang hadlang, tumititig sa kanila gamit ang nakakasilaw nitong mga mata at agad na naghanda si Yok. Sinigawan ang grupo na maghanda at agad na gumamit ng isang protective barrier. Ngunit sa sobrang bilis ng halimaw ay tinamaan nito si Marina at tumilapon siya sa lupa. Mabilis namang tumakbo si Ren sa tabi niya at ginamit ang isang healing spell upang gamutin siya at nag-alab ang galit sa mga mata ni Yok. Hindi niya napigilan ang kanyang pangabago lumabas ang mabigat na tanong kung ano ang ginawa nito kay Marina. Agad niyang binunot ang kanyang espada at sumugod mula sa likod ng barrier upang umatake. Kaso sa isang iglap ay dinurog ng Shadow Stalker ang barrier nang walang kahirap-hirap na ipinakita ang nakakatakot nitong lakas. Napagtanto ni Yok ang panganib at sinubukan na lumapit ngunit sa isang iglap ay nawala ang nilalang at muling lumitaw sa likuran niya. Bago pa siya makaiwas ay ginamit ng halimaw ang isang dark spell na nagpabagsak kay Yok at nawalan siya ng malay. Mabilis namang lumipat ang target ng halimaw kay Ren at pinakawalan ang isang magic strike. Ngunit nagawa niya itong harangin at sinubukan namang gumanti ni Silk gamit ang sunod-sunod na mga palaso, subalit sa bilis ng nilalang ay hindi nito tinamaan ang target. Nagsimula ng gamutin ni Ren si Yok gamit ang kanyang healing spell, kaso sumigaw si Silk na dapat muna niyang ituon ang pansin sa halimaw at sa isang iglap ay biglang lumitaw ang Shadow Stalker sa likuran ni Silk at sinubukan siyang atakihin, ngunit hindi tumama ang atake nito, dahilan upang magkaroon si Marina ng pagkakataong umatake. Agad namang inutusan ni Silk si Ren na gumamit ng support spell kay Marina na agad naman nitong sinunod, nagbitaw si Ren ng isang ice spell subalit muling naglaho ang Shadow Stalker bago ito matamaan, ilang segundo ang lumipas ay muling lumitaw ang halimaw at mabilis na sinugod sina Marina at Ren na tinamaan sila pareho ng matatalim nitong kuko. Pagkatapos nito ay ginamit ng Shadow Stalker ang isang barrage of magical projectiles na nakatuon sa buong grupo. Sa mismong sandali bago tamaan ang lahat ay biglang bumukas ang mga mata ni Yok at sa isang mabilis na kilos, tumayo siya at sinalubong ang pagsabog gamit ang sariling mahika. Ang kanyang protective shield ay sumisipsip sa buong pinsala na iniwan siyang nakatayo ng matatag sa harapan ng kanyang mga kaibigan, napuno ng galit ang kanyang tinig nang sabihin niya na paano nito nagawang masaktan ang kanyang mga kaibigan. Sa matinding galit ay gumamit siya ng isang elven trap spell na pumipigil sa galaw ng Shadow Stalker. Upang tapusin ito ay ginamit niya ang isang gravity spell na nagpatibay ng pagkakapako ng halimaw sa lupa. Mabilis niyang ginagamot ang kanyang mga kasama habang si Silk naman ay gumamit ng sarili niyang mahika upang lalo pang palakasin ang mahika na nagbibigkis sa halimaw, sinisiguradong hindi ito makakawala. Sa determinasyon ay sumugod si Marina at pinakawalan ang isang matinding suntok gamit ang kanyang espada. Tuluyang binasag ang katawan ng halimaw at kasunod nito ay gumamit si Ren ng isang napakalakas na mahika, tuluyang winasak ang Shadow Stalker sa isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Nang mawala ang alikabok mula sa matinding labanan ay mabilis na tumakbo si Marina papunta kay Yok at niyakap ito ng mahigpit, nanginginig ang kanyang tinig nang sabihin niyang masaya siya na ligtas ito, ngumiti si Yok at niyakap siya pabalik at sinasabing ang mahalaga ay ligtas silang lahat. Hindi naman nakapagpigil si Ren at pabirong sinabi na hindi dapat niyayakap ni Yok ang isang batang babae ng ganoon, itinaas ni Yok ang kanyang kilay at may pilyong ngiti niyang sinagot na hindi naman siya ang yumayakap kundi si Marina ang gumawa nito. Napagtanto ito ni Marina at agad siyang lumayo na namula ang mukha habang nauutol na at humihingi ng tawad kay Yok. Tumawa lang siya at sinabing huwag na itong alalahanin at mas iniisip niya kung paano nakatawid ang Shadow Stalker sa threshold ng ganoon kadali. Tumingin siya kay Marina at sinabing kung hindi niya agad ito napansin na maaaring naipit sila sa isang mapanganib na bitag, muling bumalik ang tiwala ni Marina sa sarili at masayang sinabi na palagi siyang handang tumulong. Lumipat naman ang atensyon ni Yok kay Ren at tinanong kung ano ang naramdaman niya tungkol sa nilalang, nagdilim ang ekspresyon ni Ren at sinabing pakiramdam niya ay tila kamatayan mismo ang nilalang na iyon, ngunit idinagdag niyang ang enerhiya nito ay magulo para bang hindi ito dapat umiiral sa mundong iyon. Sumang-ayon si Yok at nakumpirma ang kanyang hinala at ang paraan ng pagtawid nito sa threshold ay hindi dapat posible at mayroong hindi tama. Napaisip si Ren at iminungkahi na maaaring ito ay isang magical overflow na isang konseptong hindi nila inaasahang marinig, parehong nagulat sina Silk at Marina sa revelasyong ito.
Inulit ni Silk ang sinabi ni Ren na halatang may pag-aalala sa kanyang tinig at ano ang dapat nilang gawin ngayon at sandaling nag-isip si Yok bago sumagot. Ang una nilang kailangang gawin ay tapusin ang kanilang misyon na nasa pinakamalalim na bahagi na sila ng lugar na ito, at hindi sila maaaring umatras ngayon. Iminungkahi ni Marina kung dapat ba nilang i-broadcast ang nangyari na ba, kakailangan itong makita ng guild sa real time at naisip niyang maaaring may mahahalagang impormasyon na dapat nilang ipasa agad, gayunpaman ay umiling si Yok at ipinaliwanag na suot pa rin nila ang armor mula kay Artos, na hindi pa opisyal na inilalabas sa publiko. Kung ipopost nila ito nang walang pahintulot na maaaring magdulot ito ng problema, dagdag pa niya ay gagamitin lang nila ang opsyon na iyon bilang huling paraan kung kinakailangan talaga, nang napagtanto ni Marina ang pagiging komplikado ng sitwasyon at nag-oo siya bilang pagsang-ayon. Napagtanto niyang tama si Yok at bukod sa armor ay kakaiba rin ang nilalang na kanilang nakaharap, kaya siguradong gugustuhin ng guild na malaman ang tungkol dito na tiniyak naman ni Yok na magpapasa siya ng detalyadong ulat pagkatapos ng misyon, isang ulat na tiyak na magpapasimula ng isang mas malalim na investigasyon. Idinagdag pa niya na malamang hindi tutol si Artos kung gagamitin ng guild ang kanilang footage para sa isang bagay na ganito kaseryoso. Matapos ipaliwanag ito ay hinimok niya ang grupo na magpatuloy ngunit bago pa sila makalakad, biglang pinigilan siya ni Ren at hindi pa sila dapat magmadali. Pinansin niyang may sugat pa si Yok at dapat muna niya itong pagalingin at sinubukan niya na tumanggi, ngunit hindi siya hinayaang matapos ni Ren at sinabi nitong hindi niya kailangang dalhin ang lahat ng pasanin mag-isa. Hindi siya nag-iisa sa misyon na ito na may kakayahan silang lahat na harapin ang anumang pagsubok ng magkakasama, kaya dapat niyang pagkatiwalaan ang kanyang mga kasamahan at napangiti si Yok at naantig sa kanyang mga salita. Inamin niyang tama si Ren at humingi ng paumanhin sa kanyang ugali na sinusubukan na dalhin ang lahat ng responsibilidad sa sarili niyang balikat. Nag-agree si Ren at nasiyahan sa kanyang sagot, iminungkahi na suriin nilang lahat ang kanilang kondisyon bago magpatuloy na iniulat ni Ren na nabawasan ang kanyang mana, ngunit nasa maayos pa siyang kalagayan at pareho namang sinabi ni Silk at Marina na wala silang problema. Sa huli ay muling pinunan ni Yok ang mana ni Ren bilang pasasalamat sa kanyang pagpapagaling. Ngumiti si Ren at sinabi na salamat dahil sa kanyang palaging pagprotekta sa kanila, habang papalapit sila sa pasukan ng dais na naglaan ng sandali si Yok upang ipaliwanag ang kasaysayan ng lugar. Dati itong isang maunlad na lungsod na puno ng tao at makikita pa rin ang mga labi ng lumang tindahan na nagkalat sa paligid. Naging mas interesado si Marina at nagtanong kung ano kaya ang maaaring nasa loob ng dais at sinabi ni Yok na iyon mismo ang kanilang dapat tuklasin. May uri ng dais dito na hindi pa natuklasan at samantala ay nagbigay naman ng sariling pananaw si Ren, may mga nagsasabi raw na ang mga pintuang ito ay sinaunang mga artifact na nilikha noon upang payagan ang paglalakbay sa ibang mundo, kaya naman madalas lumilitaw ang mga ito sa iba't ibang lugar. Napahanga si Marina sa kaalaman ni Ren at sinabing tila alam nito ang lahat at nang sa wakas ay nakarating sila sa harap ng gate. Inutusan ni Yok ang lahat na ilagay ang kanilang mga kamay dito upang sabay-sabay silang makatawid, sumunod ang buong grupo at hinawakan nila ang gate ng sabay upang magpatuloy. Pagbalik sa guild ay ipinaalam ni Yok sa grupo na naipasa na niya ang ulat at pinuri siya ni Ren sa mahusay niyang trabaho, na sinagot naman ni Yok ng may pagpapakumbaba na sinabi niyang ito pa lamang ang simula. Nagtanong si Silk kung ano ang naging sagot ng guild tungkol sa kanilang misyon. Ipinaliwanag ni Yok na ipinaalam niya sa kanila na magpapatuloy sila sa misyon at ipinasa rin ang footage ng kanilang pakikipaglaban sa Shadow Stalker. May posibilidad na makipag-ugnayan sa kanila ang guild, kaya napagpasyahan niyang bigyan ang grupo ng 2 araw na pahinga sa lungsod. Nagliwanag ang mga mata ni Marina sa tuwa at agad na nagmungkahi ng isang pamamasyal. Masayang tumatango si Silk at sinabing gusto niyang tuklasin pa ang lungsod at dagdag pa ni Ren, gusto niyang bumisita sa ilang makasaysayang lugar kasama si Yok. Natawa siya sa kanilang sigla at itinaas ang kanyang mga kamay at pinapaalalahanan silang maaaring ipatawag sila ng guild para sa isang pagpupulong, ngunit sa susunod na araw ay maaari silang mamasyal at mabilis namang nagbigay ng iba't ibang suhestyon ang mga babae kung saan sila dapat pumunta, at halatang sabik silang lahat sa ideya ng pamamasyal. Napangiti si Yok at sinabing hindi naman sila pwedeng pumunta sa lahat ng lugar ng sabay-sabay, kaya mas mainam na gumawa muna sila ng plano at pagkatapos, ngumiti siya ng pilyo at idinagdag na bago ang lahat na may malapit na kainan na gumagawa ng napakasarap na pritong manok. Sinabi niyang pagkatapos ng isang matinding laban at siya na ang bahala sa pagkain,
Sa kanyang biro ay nagtawanan ang buong grupo na masaya sa kanilang tagumpay at sa mga darating pang pakikipagsapalaran, samantala sa isang makitid na pasilyo ng ibang pangkat habang naghahanda para sa kanilang susunod na misyon, napabuntong hininga si Barry habang iniikot ang kanyang tinidor sa pagkain. Hindi niya napigil ang sabihin na mas masarap ang kinakain nila noon nang kasama pa nila si Yuck, lalo na kapag ito mismo ang nagluluto gamit ang kanyang personal na gamit sa pagluluto at napailing si Simon at inirapan siya na para bang hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Pinunan niyang dapat nilang isantabi ang walang kwentang usapan at mag-focus sa misyon na nasa harapan nila. Binalingan ni Simon ang kanyang grupo na may seryosong tono at sinabi na mayroon silang isang mahalagang misyon, nais niyang malaman kung ilan ang natitira nilang mana potions. Napangisi si Barry at nagkibit-balikat na inamin niyang wala siyang binili na kahit isa at sa halip, pabiro niyang sinabi na wala namang silbi ang mga iyon dahil kasama nila si Camilla. Agad siyang tinitigan ni Camilla ng matalim at binalaan na huwag siyang masyadong umasa sa kanya. Ipinaalala rin niyang hindi mura ang mga mana potions at hindi nagpatinag si Barry at ngumiti ng mapanokso, iginiit dati naman siyang umiinom ng mga iyon nang walang problema. Ngunit agad siyang pinutol ni Camilla na ipinapaalala na iyon ay noong kasama pa nila si Yuck. Malinaw na naiinip na si Simon kaya agad siyang sumingit sa usapan at binanggit na sapat na ang walang kabuluhan na argumento. Ipinahayag niyang ang kalaban nila ngayon ay isang bull beast at isang mapanganib na halimaw. Sa halip na seryosohin ito ay tumawa si Barry at nagsabing kaya niyang talunin ang isa kahit mag-isa lang siya. Hindi pinansin ni Simon ang kanyang pagbibida at lumingon kay Jamie at inutusan itong ihanda ang live broadcast. Sa halip na sumagot ay palihim na ngumisi si Barry at pabirong sinabing mahina ang mahika ni Jamie kaso kahit papaano, kaya nitong gawin ang mga simpleng gawain. Tahimik namang inactivate ni Jamie ang stream at ipinaalam kay Simon ng handa na ito at wala nang anumang salita. Itinuro ni Simon ang direksyon ng kanilang misyon at inutusan ang grupo na magsimula. Pagbalik nila sa guild ay binalaan sila ng receptionist na kung patuloy silang mabigo sa mga misyon, nanganganib silang ma-demote at sinabi niya kay Simon na mas makabubuti kung pipiliin nilang kumuha ng mas madali na misyon upang magkaroon naman sila ng tagumpay kahit minsan. Personal niyang inirekomenda na subukan nila ang mga misyon na nasa C-rank sa susunod. Nag-init ang ulo ni Simon dahil sa sinabi ng receptionist na hindi niya matanggap na pinapayuhan siyang kumuha ng mas mababang ranggo bilang isang A-rank adventurer. Subalit ipinunto ng receptionist na hindi naman siya nakakapagbigay ng resulta na akma sa isang A-rank, kaya hindi siya aasahang makatanggap ng espesyal na pagtrato at sa muli ay sinubukan ni Simon na isisi ang kanyang mga pagkabigo sa iba. Sinasabing kasalanan ito ng guild dahil hindi sila ipinakilala sa isang taong tulad ni Yuck na isang taong maaari niyang manipulahin upang gawin ang lahat ng mabibigat na gawain para sa grupo. Gayunman ay wala nang pakialam ang receptionist sa kanyang mga palusot at basta na lang siyang pinaalis ng walang anumang bagong misyon, samantala ay tahimik na naupo si Thunderpike sa isang mesa habang si Jamie naman ay pumili ng ibang lamesa dahil hindi na sila magkasundo ng kanyang grupo. Si Barry ay nagngingit-ngit pa rin dahil sa babala ng receptionist tungkol sa posibleng pagbaba ng kanilang ranggo, pero napahinahon siya ni Simon at sa huli ay inamin ni Simon na may punto ang receptionist na hindi na nila naipapakita ang parehong husay na mayroon sila noon. Marahil ang pagkuha ng mga A-rank na misyon ay masyadong mabigat para sa kanila sa ngayon lalo na't 4 na lang silang natitira. Kung problema nga ang kawalan nila ng ika-5 miyembro ay sinabi ni Camilla kay Simon na madadaliin na lang niyang maghanap ng bago, dahil iyon naman ang tungkulin niya bilang pinuno ng grupo. Alam ni Simon na tama siya pero kahit makahanap man siya ng bagong kasama at malabong may makuha siyang kasing galing ni Yuck noon, kaya naman tinanong ni Barry kung maaari na lang nilang ibalik si Yuck sa Thunderbike. Ipinaliwanag ni Simon na sinubukan na niyang kumbansihin si Yuck pero tumanggi ito kung nais niyang ibalik si Yuck. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang mapalampas nito ang lahat ng taon ng panlilinlang at pagmamanipula na ginawa nila sa kanya. Dahil dito ay iminungkahi ni Simon na kunin nila ang isang misyon sa Achromatic Darkness Dungeon, dahil noon pa man ay pangarap na ni Yuck na masakop ito sa paghahanap ng isang Abyss Gate at naniniwala si Simon na maaari nilang maakit si Yuck, pabalik sa grupo sa pamamagitan ng pagpapanggap na gusto nilang tapusin ang dungeon. Dahil tanging mga A-rank na grupo lamang ang pinapayagang pumasok, imposibleng subukan ito ni Yuck kasama ang kanyang bagong grupo ng mga baguhang babae at sa tingin ni Barry ay napakagandang ideya nito kaya agad siyang pumayag sa plano ni Simon.
Samantala nakaupo lang si Jamie at iniisip kung paano siya nauwi sa isang grupo ng mga mahina, samantala si Yok at ang kanyang grupo ng mga babae ay namamasyal sa bayan, habang naglalakad ay ibinalita ni Yok na pansamantalang isinara ang Unruan's Dungeon para sa isang investigasyon. Hindi na siya nagulat dito lalo na't may lumabas na Shadow Stalker sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, habang patuloy silang naglalakad sa kalye at nakasalubong nila ang lalaking dapat nilang makilala. Dinala sila nito upang inspeksyonin ang isang bahay na kanilang pinag-isipan na bilhin. Pinakita sa kanila ni Ginoong Monday ang paligid ng bahay at mukha naman itong maganda, gayunpaman ay hindi kumbinsido si Yok na ito ang tamang pagpipilian para sa kanila at ipinaliwanag niya na ang mga bahay na may isang palapag ay madaling target ng mga magnanakaw at dahil napakaraming bintana, mahirap mapanatili ang kanilang pribadong buhay na isang malaking alalahanin lalo na't ang mga babae ang titira doon. Dahil dito ay iminungkahi ni Ginoong Monday na ipakita sa kanila ang isa pang bahay, dinala niya sila sa isang bagong gawang bahay na inayos para maging isang tahanan ng pamilya at mayroon itong mga pribadong kwarto sa ikalawang palapag, isang imbakan sa ilalim ng lupa at may access din sa bubong. Sa tingin ni Marina ay perpekto ang bahay na ito at nagustuhan din ito ni Yok. Gayunpaman hindi pa rin nakakapagdesisyon si Yuka tungkol sa bahay kaya't tinanong niya si Ginoong Monday kung maaari nitong i-hold ang property pansamantala. Sinabi ni Ginoong Monday na mananatili ang bahay sa merkado kung sakaling magbago ang isip ni Yok pero bago sila magpasya, mayroon pa siyang isang huling bahay na ipapakita sa kanila. Sinamahan ni Yok at ng iba pa si Ginoong Monday patungo sa susunod na bahay subalit habang naglalakad sila, nagsimulang makaramdam ng kaba si Yok at napansin ito ni Rain at tinanong siya kung may problema. Sinabi naman ni Yok na wala namang seryosong dahilan pero inamin niyang malapit sa lugar na iyon ang base ng Thunderpike, at may kaunting pag-aalala siya na baka makasalubong niya sila. Pagkarinig nito ay agad na sinabi ng mga babae kay Ginoong Monday na hindi na nila gustong makita pa ang huling bahay, ayaw nilang tumira sa parehong lugar kung saan naroon ang Thunderpike. Kahit pamansyon na may 5 palapag ang bahay na iyon wala silang pakialam. Dahil dito ay iminungkahi ni Marina na bilhin na lang nila ang bahay na huli nilang tiningnan, dahil maayos naman iyon at sumang-ayon si Yok kaya't ng araw ding iyon, inilipat na nila ang kanilang mga gamit sa bagong bahay. Habang tinutulungan ni Yok ang mga babae na magsettle at tinanong niya kung napagdesisyonan na ba nila kung anong mga silid ang gusto nilang kunin, nagulat siya nang sabihin nilang hinihintay nila siyang pumili muna at nalito si Yok at tinanong kung ang ibig sabihin ba nito ay gusto nilang tumira siya kasama nila at tama ang kanyang hinala. Ayon sa mga babae ito ang magiging base ng kanilang grupo at hindi nila sana makakaya itong bilhin kung wala ang tulong ni Yok, kaya't natural lamang na gusto nilang manatili siya roon kasama nila. Sandaling nag-alinlangan si Yok sa ideya ng paninirahan sa iisang bahay kasama ang mga babae. Ngunit ipinaliwanag ni Marina na tuwing nasa kampo sila sa kanilang mga paglalakbay. Wala namang problema kay Yok ang matulog katabi nila kaya't wala namang pinagkaiba ito at wala siyang maisagot sa lohikang iyon kaya sa huli, pumayag si Yok na tumira kasama nila pero bago siya magtakda ng ilang mga patakaran, ipinapaalala niya sa kanila na siya pa rin ay isang lalaki kaya't dapat nilang gamitin ang kanilang mga kandado sa pinto kapag nagbibihis o gumagawa ng anumang pribadong bagay. Ayaw lang niyang magkaroon ng anumang nakakahiya o hindi kanais-nais na sitwasyon basta't igalang nila ang isa't isa at hindi magiging problema ito. Matapos nilang ayusin ang usapan at sabay-sabay silang naupo sa hapagkainan upang pagsaluhan ang kanilang unang pagkain sa bagong bahay. Nagtaas sila ng baso para sa kanilang hinaharap bilang Clover, gayunman ay napansin ni Yuka na parang balisa si Rain. Sinundan niya ang tingin nito patungo sa telebisyon at laking gulat niya nang makita ang isang ulat sa balita tungkol sa isang grupo na kasalukuyang nagsasaliksik sa Achromatic Darkness Dungeon. Ayon sa reporter ay binigyan ng permiso ng guild ang Thunderpike upang magsagawa ng investigasyon sa loob ng dungeon, at sumama pa sila sa isa pang grupo upang subukang maabot ang Abyss Gate at para kay Yok. Ang balitang ito ay parang isang matinding insulto dahil ang grupong nag-abuso at nagmanipula sa kanya noon ang siya ngayong sumubok abutin ang pangarap na matagal na niyang hinahangad. Inisip ng mga babae na siguradong galit si Yok pero iginiit niya na ayos lang siya at hindi naman ito isang kompetisyon. Sagot niya na kapag hinarap niya ang Achromatic Dungeon, gusto niyang gawin ito kasama ang Clover. Hindi niya alintana kung mauna man ang Thunderpike sa kanila at ang mahalaga lang sa kanya ay makakalimutan sila at tapusin ang kanilang pagkain,
Ngunit bago pa niya maituloy ang pagkain biglang dumating ang isang mensahe mula sa guild, ipinatawag siya para sa isang mahalagang bagay. Agad na nagtungo sina Yok at Rain sa guild upang alamin kung ano ang dahilan ng pagtawag sa kanila, doon ay ipinaalam sa kanila na may isang grupo na partikular na humiling ng tulong ni Yok para sa isang nalalapit na misyon. Naging interesado si Yok sa hiling na ito at inisip kung sino kaya ang grupo na humihiling ng kanyang tulong nang makita ni Yok na ang kahilingan ay mula sa Thunderpike, agad niya itong tinanggihan at ipinagpatuloy na lang ang kanyang araw na parang walang nangyari. Ilang minuto lamang ang lumipas, natanggap ni Simon ang abiso na tinanggihan ni Yok ang request dahil dito, labis siyang nainis at nagdesisyong hanapin si Yok upang hingan ng paliwanag. Nang harapin ni Simon si Yok ay walang pag-alinlangan siyang humarap, galit na tinanong ni Simon kung bakit tinanggihan ni Yok ang kanilang kahilingan at sinabi ni Yok na wala naman talagang espesyal na dahilan sa kanyang desisyon. Wala siyang interes na makipagtulungan sa Thunderpike kahit pa may kinalaman ito sa kanyang pangarap. Medyo nagulat pa siya na naalala pa ni Simon ang layunin niyang mahanap ang Abyss Gate ngunit kahit ganoon, wala siyang balak na makisali sa misyon na iyon. Basta't sinabi niya kay Simon na hangad niya ang tagumpay nito sa kanyang misyon, sinubukan ni Simon na paiyakan si Yok at kumbensihin itong sumali sa pamamagitan ng pagsasabing na plano na niya ang lahat ng may kinalaman sa pagsali nito. Subalit para kay Yok iyon ay problema ni Simon at hindi kanya at idiniin niya na napakabastos na basta na lang magpadala ng spot request sa isang taong may aktibong party na, at dahil ito ay isang request lamang na may karapatan siyang tumanggi sa anumang dahilan. Lalong uminit ang ulo ni Simon at inakusahan niya si Yok na mali dahil iniwan nito ang Thunderpike, pero napuno na si Yok at nagagalit siyang bumuwelta at ipinaliwanag niya na si Simon ang talagang may kasalanan. Noong kasama pa siya sa Thunderpike lahat ng preparasyon bago ang misyon mula sa research at pangangalap ng impormasyon, pagbuo ng plano ay palaging nakapatong sa kanyang balikat. Ni minsan ay hindi siya pinahalagahan ni Simon at ang ginawa lamang nito ay gamitin siya at para kay Yok ay tapos na ang pagkakaibigan nila. Natahimik si Simon at hindi makapaniwala sa narinig, nagmakaawa siya kay Yok at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin ngayon dahil kung mabigo ulit ang Thunderpike sa misyon, tiyak na ma-demote sila. Ngunit hindi na iyon problema ni Yok at hinawakan niya ang kamay ni Rain at naglakad palayo at walang pakialam sa kapalaran ng Thunderpike. 2 linggo ang lumipas at nakipagkita si Yok sa guildmaster na si Benwood, na may dalang hindi magandang balita. Kinumpirma ni Benwood na may nangyayaring dungeon overflow sa iba't ibang parte ng bansa at bukod sa naranasan ng grupo ni Yuka sa Unruins, marami pang insidente ang naitala at dahil dito, hindi na maaaring ipagwalang bahala ng Royal Academy ang posibilidad ng isang dungeon stampede. Kaya siguro pinayagan nila ang Thunderpike na magsagawa ng investigasyon sa Achromatic Darkness Dungeon. Ipinahayag ni Benwood na nais niyang utusan si Yok at ang Clover upang magsagawa ng investigasyon sa Achromatic Darkness, pero agad itong tinanggihan ni Yok dahil hindi kakayanin ng isang C-rank party na tulad ng Clover ang ganitong uri ng misyon. Bukod pa rito kahit hindi mapagkakatiwalaan ang Thunderpike ay may iba pang A-rank na grupo na maaaring sumali sa misyon, ngunit ipinaalam ni Benwood na ang lahat ng ibang grupo ay umatras na sa misyon, nagsawa na sila sa mga kasinungalingan ng Thunderpike at hindi na nais makipagtulungan sa kanila. Laking gulat ni Yok nang marinig na tila hindi naman talaga balak ng Thunderpike na tapusin ang misyon mula pa sa simula. Sa simula pa lang ay hindi naman talaga nagsumite ng formal na aplikasyon ang Thunderpike para sa misyon, kaya hindi sila opisyal na bahagi nito. Dahil dito ay kinuha ng Guildmaster ang isang logbook at ipinakita ito kay Yok, isang tingin pa lang ay agad na nakilala ni Yuka kung ano iyon at ito ang tanging naitalang conquest log mula sa huling ekspedisyon sa Achromatic Dungeon at sa loob ng logbook na iyon, ay naroon ang hindi maitatangging patunay ng pag-iral ng Abyss Gate. Ito mismo ang dahilan kung bakit gusto ni Benwood na si Yok ang magsagawa ng investigasyon, alam niyang si Yok ang pinaka nagmamalasakit sa Abyss Gate at kung siya ang gagawa ng ulat, magiging ganap na mapagkakatiwalaan ang resulta nito. Hindi naman hinihiling ni Benwood na sakupin ni Yok ang buong dungeon at ang nais lang niya ay mapasok ito kahit sandali upang makakuha ng mahalagang impormasyon, ngunit upang magawa iyon ay kailangang lumaban ni Yok sa mga halimaw sa loob ng dungeon, at sa tingin niya ay masyado iyong mapanganib. Naiintindihan ni Benwood ang pag-alinlangan ni Yok kaya inalok niya ito ng isang bagay kapalit ng misyon na isang scroll of exit. Gamit ang scroll na ito ay maaaring umalis si Yok mula sa dungeon anumang oras na gusto niya.
Umaasang maibsan ang pagdududa nito ay muling hinimok ni Benwood na pag-isipan itong mabuti. Eksaktong sa sandaling iyon ay pumasok ang receptionist at iniabot kay Yuka ang opisyal na request form para sa misyon. Ayon sa dokumento ay isasama siya sa isang grupo na tinatawag na King of Wea. Habang nasa misyon ang buong Clover ay bibigyan ng pansamantalang A-rank status, mukhang mas malaki ang misyong ito kaysa sa inakala ni Yuck, dahil dito at sinabi niya kay Benwood na kailangan muna niyang pag-usapan ito kasama ang kanyang grupo bago siya makapagdesisyon. Pagka-uwi ay ipinaliwanag ni Yuck sa mga babae ang natanggap niyang kahilingan, inamin niyang balak niya itong tanggihan at nagulat ang mga babae na hindi nila inasahan na tatanggihan ni Yuck ang isang ganitong napakalaking oportunidad. Bagamat alam ni Yuck na malaki ang maitutulong ng pagsali nila sa misyon para sa kanilang grupo, hindi pa siya kumbinsido na handa na sila at sobra pa rin ang kanilang kakulangan sa karanasan at paghahanda, at hindi ito isang bagay na madaling punan ng biglaan. Ngunit hindi lahat ng kakulangan ay kailangang ayusin agad at ipinunto ni Silk na maaari pa rin naman silang maghanda ng maayos bago magsimula ang misyon, samantala ay tinanong ni Rain si Yuck kung natatakot ba siya. Sa puntong iyon noon lang talaga napag-isipan ni Yuka ang bagay na ito at napagtanto niyang oo, natatakot siyang mawala ang mga kasama niya at ayaw niyang malagay sa panganib ang mga babaeng naging bagong pamilya niya. Pero hindi lang si Yuck ang may ganoong pakiramdam ay alam ng mga babae ang peligro. Pero tiniyak nila kay Yuck na gagawin nila ang lahat upang makabalik silang ligtas, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala sa isa't isa. Sa puntong ito ay napagtanto ni Yuck na masyado siyang naging maingat, humingi siya ng paumanhin sa mga babae dahil sa pagdududa sa kakayahan nila ngunit sa halip na magalit, ngumiti lamang ang mga ito at sinabi na lalaban sila ng magkasama. Sa huli ay nagkasundo ang buong Clover na harapin ang Achromatic Darkness Dungeon bilang isang grupo. Sa araw ding iyon ay bumalik ang grupo sa guild upang ipaalam kay Benwood ang kanilang desisyon, tatanggapin nila ang misyon at matapos pag-usapan ang lahat ay napagkasundoan ng grupo na maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng isang karagdagang miyembro. Dahil dito ay tinanong nila kung may mairerekomendang mabuting scout na maaaring sumama sa kanila, inaasahan na ito ng receptionist kaya't may isa na siyang naiisip na tao at ipinakilala niya si Nen na anak ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanya matapos lumampas sa biro na hindi dapat, dahil si Nen ay pinalayas mula sa kanyang bayan. Dahil wala siyang matutuluyan ay kinupkop siya ng receptionist at tinulungan siyang magsimulang muli, nagpakilala si Nen sa grupo bilang isang dating fight thief ngunit ngayon ay may ranggong C-rank ninja, tiniyak niya sa grupo na magiging isang mahalagang miyembro siya kung kukunin nila siya bilang scout. Nang mabuo na ang kanilang koponan ay pinangunahan nina Benwood at Mummer ang grupo patungo sa basement ng guild, doon sa isang lihim na lagusan ay matagal nang nakatago ang pasukan patungo sa Achromatic Dungeon. Napahanga si Silk sa nadiskubre niya na hindi niya inakala na nasa ilalim mismo ng guild ang pasukan ng dungeon, ipinaliwanag ng receptionist na sadyang itinayo ang Adventurers Guild sa ibabaw ng Achromatic Dungeon bilang pananggalang, upang mapanatiling nakasil ang lagusan nito. Ngunit bago sila tuluyang pumasok ay may isang mahalagang bagay na kailangang ipaalam ni Benwood kay Yuck, ang tanging A-rank na grupo na dapat sanang kasama nila sa investigasyon ay umatras sa huling sandali, dahil dito ang Thunderpike ang nag-iisang grupo sa loob ng dungeon sa kasalukuyan. Alam ng Guildmaster na may masama na kasaysayan si Yuck sa Thunderpike kaya't minabuti niyang bigyan ito ng babala na may posibilidad na magtagpo silang muli. Dagdag pa rito ay kasalukuyang iniimbestigahan ng guild ang Thunderpike dahil sa pandaraya. May mga akusasyon laban kay Simon na ginagamit niya sa maling paraan ang pondo para sa misyon, gayunpaman ay hiniling ni Benwood kay Yuck na panatilihing maayos ang kanilang pakikitungo kung sakaling mag-cross ang kanilang landas, hindi nila kayang hayaang mag-away ang mga adventurer sa loob ng dungeon. Matapos ang mga paalala ay bumukas ang gate ng dungeon at inihanda ng grupo ang kanilang sarili para sa investigasyon, bago sila lamusong ay muling pinaalalahanan sila ni Benwood na ang kanilang misyon ay obserbasyon lamang, hindi nila kailangang makipaglaban sa mga halimaw o sakupin ang buong dungeon. Sumang-ayon ang grupo sa mga tagubilin at pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang livestream at binati ang kanilang mga manonood. Si Yuck mismo ang nag-anunsyo at ngayong araw ang Clover ay papasok sa Achromatic Dungeon sa unang pagkakataon, lahat ng mangyayari ay mapapanood nila ng live. Bilang scout ng grupo si Nen ang inatasan na manguna sa pagsisiyasat ng daan,
binigyan siya ni Yok ng isang parol at isang compass artifact upang mas mapapadali ang kanyang trabaho. Nang gumamit ng wind compass si Nen, sinabi niyang walang halimaw sa paligid at itinuro ang tamang direksyon. Isinuot niya ang kanyang invisibility cloak at mabilis na sumugod upang suriin ang lugar. Habang wala si Nen ay sinamantala ni Silk ang pagkakataon upang tanungin si Yok kung ano ang nararamdaman nito, ngayong matutupad na niya ang kanyang pangarap na makapasok sa Achromatic Dungeon. Nagulat siya sa sagot ni Yok na hindi siya kasing excited gaya ng inaasahan niya, gayunpaman ay nagsisimula pa lang ang misyon kaya't tiwala si Marina na magiging mas nakaka-excite pa ang kanilang paglalakbay, para kay Silk ay napakalaking bagay ang makapasok sa dungeon. Noong una ay sumali lang siya sa pagiging adventurer para sa pera pero mula nang marinig niya ang pangarap ni Yok, napahanga siya sa ideya ng isang adventurer na may mas mataas na layunin kaysa sa kayamanan lamang at makalipas ang ilang sandali, bumalik si Nen at iniulat na natunton na niya ang tamang landas. Pero may napansin siyang kakaiba dahil ang ruta na tinuturo ng compass ay patungo sa isang pintuang lumulutang sa gitna ng isang kagubatan. Walang pag-alinlangan ay sinundan ito ng grupo at lumulusong ng mas malalim sa loob ng dungeon. Habang naglalakad sila ay binanggit ni Yok ang narinig niyang impormasyon. Pumasok ang Thunderpike sa dungeon 2 linggo na ang nakalilipas at kasalukuyang nasa ika-8 palapag. Dahil dito ay mababa ang posibilidad na makasalubong nila ang Thunderpike sa ngayon, muli niyang pinapaalala sa mga babae na ang misyon nila ay obserbasyon lamang. Hindi nila kailangang tapusin ang dungeon o labanan ang mga halimaw ng walang dahilan. Sa babala ni Yok ay muling nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, handa sa anumang maaaring mangyari at iminungkahi ni Yuka na iwasan nilang makipaglaban hanggat maaari, gayunpaman ay hindi nagtagal at hinaharangan ang kanilang daraanan ng isang kakaibang chimera. Wala silang ibang paraan upang makaiwas dito kaya't mukhang hindi na maiiwasan ang laban. Dahil hindi pa kailanman nakatagpo si Yuka ng isang nilalang na ganito ay ayaw niyang magpadalos-dalos, agad siyang nag-isip ng estratehiya upang mapabagsak ito ng mabilis at ligtas. Inutusan niya si Rain na maghanda ng isang compact fire spell, sinabi naman niya kay Silk na itoon ang kanyang mga pana sa ulo ng halimaw, samantala kay Marina ay inabot niya ang isang crossbow at sinabing ito ang kanyang dapat gamitin sa laban. Karaniwang espada ang ginagamit ni Marina ngunit para kay Yok ay mas magiging epektibo kung gagamit sila ng long-range weapons upang mabilis na mapabagsak ang halimaw, kahit may kaunting pagkadismaya dahil sabik siyang gamitin ang espada mula nang maging isang samurai, aminado siyang magandang sandata rin ang crossbow. Nang malinaw na sa lahat ang plano ay agad nilang sinimulan ang labanan, pinakawalan ni Yok ang kanyang prismatic missile spell kasabay ng pagsugod ng halimaw. Tumama ito sa target at sinundan ito ng malakas na putok mula sa crossbow ni Marina, na tumatagos ng diretso sa dibdib ng nilalang. Samantala ay sinamantala ni Rain ang pagkakataon at pinakawalan ang kanyang flame spell direkta sa sugat ng halimaw, na naging sanhi ng matinding pagkasunog mula sa loob nito at sa huling pag-atake, itinapos ni Silk ang laban sa pamamagitan ng ilang malalakas na tama ng kanyang mga pana sa ulo ng halimaw. Nagulat si Nen sa bilis ng pagkakatalo ng halimaw at dahil dito ay maaari nang magpatuloy ang grupo patungo sa safe room at matapos marating ang safe room, iminungkahi ni Yok na magpahinga muna sila at tinapos ang kanilang livestream. Binanggit niya sa lahat na iulat ang kanilang mga nawalang kagamitan ngunit bukod sa mga ginamit na pana laban sa Chimera, nanatiling kumpleto ang gamit ng lahat. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Yok na nasa maayos pa rin silang kondisyon. Ngayon ay may isa pang bagay na kailangang pagtuunan ng pansin at ang treasure chest na nasa silid, walang duda na bubuksan nila ito pero nag-alinlangan si Yuka kung dapat nila itong gawin habang naka-livestream. Ipinunto ni Silk na kung sakaling may napakahalagang kayamanan sa loob ay maaaring may mga tao na hindi matutuwa na isang C-rank party lamang ang nakakuha nito, dahil may katuturan ang sinabi ni Silk ay nagpasya si Yok na buksan ito nang hindi nakaon ang stream. Nagbigay siya ng sign kay Nen upang buksan ang lock ng chest. Sinunod ni Nen ang mga tagubilin at agad niyang napansin na may bitag na nakalagay dito, pero hindi iyon naging problema at sapat ang kanyang kakayahan upang maiwasan ito at matapos ang maingat na pagmanipula sa lock, matagumpay na nabuksan ni Nen ang chest. Nagulat ang lahat nang makita itong punong-puno ng makinang na mga hiyas. Dahil dito ay inutusan ni Yok si Silk na ingatan ang mga hiyas at ginto kaya't agad niya itong isinilid sa kanyang magic bag, ngunit hindi pa natatapos si Yok ay masusing niyang sinuri ang loob ng chest upang tingnan kung may anumang artifacts na maaaring nakatago rito.
Bagamat hindi niya tiyak kung bakit may ilang mga hiyas na iniwan sa loob ng chest, nakakita siya ng dalawang kakaibang bagay na isang singsing na artifact at isang itim na cube at nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang appraisal skill sa itim na cube, wala siyang natanggap na impormasyon at ikinagulat ito ni Yok dahil ibig sabihin lang nito na wala pang anumang katangian ang artifact na ito. Dahil sa kanyang pag-usisa ay napagpasyahan niyang iulat muna ito kay Benwood bago niya subukang gamitin ito mismo. Tungkol naman sa singsing ay naisip ni Yuka na ito ay perpekto para kay Rain, may kakayahan itong panatilihing kalmado ang sinumang nagsusuot nito at nagawa na agad nito ang trabaho nito. Bahagya lamang siyang nagpanik nang napaluhod si Yok upang isuot ito sa kanyang daliri. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa dungeon at di nagtagal ay natagpuan ni Nen ang hagdan patungo sa ikalawang palapag. Pinuri ni Yok si Nen sa husay nito bilang isang scout ngunit ipinunto ni Nen na ang Wind Compass artifact na ibinigay sa kanya ni Yok ang talagang nakatulong. Ayon kay Nen ay ginagamit ng artifact ang hangin sa loob ng dungeon upang matukoy ang tamang daan. Nagulat si Yok at palagay niya ay ginagamit ito ng karamihan sa mga adventurer ngunit tila hindi ito isang pangkaraniwang kagamitan, dahil sanay na si Yok sa pag-aari ng napakaraming artifacts at hindi na ito bago sa kanya. Matapos marating ang safe room sa ikalawang palapag ay tinanong ni Yok ang lahat kung may napansin silang kakaiba sa dungeon. Ipinunto ni Silk na may ilang bahagi ng tanawin na tila nagbago at bukod pa roon ay may nakita silang kakaibang nilalang na may ulong isda. Ngunit ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang pagkakadiskubre ng isang treasure chest sa safe room ng unang palapag at hindi iyon makatwiran. Alam niya na ang mga treasure chest ay karaniwang matatagpuan lamang sa mas malalalim na palapag ng dungeon. At ang halaga ng laman nito ay karaniwang nakabatay sa panganib ng lugar. Kaya naman ay nakapagtataka na makahanap sila ng isang chest na may napakaraming hiyas at dalawang mahalagang artifact sa unang palapag pa lang, sa dami ng kakaibang bagay na kanilang natuklasan, sapat na itong dahilan upang maging maingat. Dahil dito iminungkahi ni Yok na bumalik na sila para sa araw na iyon, sa kabuuan ay naging isang napakalaking tagumpay ang kanilang misyon na nakalikom sila ng maraming mahalagang impormasyon, nakadiskubre ng mga intrigang artifacts at higit sa lahat ay wala ni isa sa kanila ang napahamak. Ngunit bago pa man makalabas si Yok mula sa dungeon ay nasira agad ang kanyang magandang disposisyon, nakabangga niya ang Thunder Pike at wala na siyang ibang pinangarap kundi huwag nang makita ang kanilang mga mukha kailanman pero heto sila, at katulad pa rin ng dati ay walang nagbago. Agad siyang sinigawan ni Barry at Camilla sinasabing wala siyang utang na loob. Samantala si Jamie ay tahimik na nasa likuran lamang ay halatang hindi interesado sa mga kalokohan ng kanyang grupo. Maya-maya ay lumapit si Simon at sinabing dahil naroon ang Clover ay magiging bukas ang loob niya. Kaya naman ay handa siyang bumuo ng isang alyansa sa kanila ngunit may kapalit. Ayon kay Simon ay kailangang isuko ni Yok ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap, pati na rin ang mahahalagang loot na kanilang nakuha. Hindi makapaniwala si Yok at napakakapal ng mukha ni Simon para isipin na papayag siya sa ganoong kasunduan, ngunit nagsalita si Barry na may mapanlibak na ngiti sa bibig at ayon sa kanya dahil C-rank lang ang Clover, natural lamang na sumama sila sa isang A-rank party. Dapat pang araw magpasalamat si Yok dahil binibigyan sila ng ganitong pagkakataon at di nila alam na ka-livestream pa rin ang lahat ng ito. Lahat ng manunood ay nasasaksihan ang buong argumento nila ni Simon at halatang may mangyayaring kaguluhan. Patuloy sa pagsasalita ng kung ano-anong kalokohan si Simon at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang hingin pa niya ang buong credit para sa impormasyong natuklasan ni Yok. Sa puntong ito ay sawang-sawa na siya sa mga pinagsasasabi ni Simon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay naunahan siya ni Silk at diretsyong sinabi ni Silk na napakawalang hiya ni Simon sa pagsubok na samantalahin ang ibang tao, pero sa halip na sagutin ang sinabi ni Silk ay biglang lumabas ang tunay na kulay ni na Simon, Barry at Camilla. Sa halip na dumipensa ay ipinakita nila ang kanilang matinding pagkapuot sa Dark Elves, nakatingin sila kay Silk nang may pang-iinsulto at tinawag siyang maruming tagasunod ng madilim na Diyos at sinabing wala siyang karapatang magsalita sa harapan nila, at iyon ang naging huling patak ng pasensya ni Yok. Maari nilang iinsulto siya kung gusto nila pero hindi niya kailanman hahayaang mabastos nila ang kanyang mga kasama, ngunit sa sandaling minaliit at ininsulto nila ang isang miyembro ng kanyang mahalagang pamilya, may isang taong hindi makakaalis dito nang walang pinsala. Sinubukan ni Simon na pagaanan ang sitwasyon at ikubli ang kanilang hayagang diskriminasyon, ngunit seryoso si Yok sa kanyang banta at walang bahid ng biro.
idineklara niya na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa makipagtulungan muli kay Simon. Ayaw niyang sayangin ang kahit isang segundo pa sa presensya ng mga walang kwentang tao na ito, kaya diretsyong sinabi niya sa buong Clover na aalis na sila at tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan ang tatlong walang hiya na nagngangalit sa galit. Sa isang tabi ay halatang hindi komportable si Jamie at alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang mga kasamahan, ngunit pinili niyang manahimik kaso isang bagay ang hindi na nila mababawi dahil sa naka-livestream ang lahat. Libu-libong manonood ang nakasaksi sa ginawang tahasang diskriminasyon ng Thunderpike kay Silk, hindi magtatagal bago sila tuluyang kanselahin ng publiko mga 2 araw ang lilipas. Ipinatawag ang Thunderpike sa opisina ng Guildmaster si Benwood, pag-upo pa lang nila ay diretsahang sinabi ni Benwood na maraming reklamo ang natanggap ng guild laban sa kanila sa nakalipas na 2 araw. Una mula sa kanilang mga sponsor na nag-akusa sa kanila ng maling paggamit ng pondo na inilaan para sa kanilang misyon, pangalawa, 2 civil rights complaints mula sa Council of Elves at Wea Kingdom, na kinokondena ang kanilang hayagang diskriminasyon laban kay Silk. Pangatlo isang opisyal na reklamo mula sa punong tanggapan ng guild mismo, matapos may lahad ang lahat ng ito ay tinanong ni Benwood si Simon kung may gusto siyang sabihin para ipagtanggol ang sarili niya. Ngunit sa halip na ipakita ang kahit kaunting pagsisisi ay nagpakita si Simon ng lubos na kakitiran ng isip. Ipinagpilitan niyang wala siyang ginawang mali at sa halip ay isinisi niya pa sa Clover ang lahat, sinasabing kasalanan nila ito dahil hinayaan nilang makapagsalita ang isang maruming dark elf sa harapan niya, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap na isang malakas na kamao ang sumalubong sa kanyang mukha. Napakabigat ng suntok at pinanlilisikan ng mata at galit na galit si Benwood na hindi niya akalaing si Simon ay wala ni kunting pagsisisi sa kanyang mga ginawa, ngunit kahit matapos matanggap ang suntok ay hindi pa rin naiintindihan ni Simon kung bakit siya pinarurusahan. Ininsulto pa niya si Benwood at sinabing masyadong pinalaki nito ang isang maliit na bagay tungkol lang sa isang savage na elf. Hindi na nagsalita si Benwood at sa halip ay kumuha siya ng isang patalim at inihagis ito ng bahagyang lumilihis sa mukha ni Simon, halos sumayad sa kanyang pisngi. Sa wakas ay nagsimulang matakot si Simon at lumapit si Benwood at mahigpit na hinawakan ang leeg ni Simon, pagkatapos ay ibinulong sa kanya ang masakit na realidad ng kanyang sitwasyon at ang isang A-rank party na kinikilala ng kaharian ng Wea ay nahuli mismo sa isang livestream na ipinapakita ang kanilang lantad na diskriminasyon laban sa isang dark elf. Sa isang iglap ay sinira niya ang dignidad ng buong kaharian, sa tingin ni Simon ay ipinapalaki lang ni Benwood ang sitwasyon pero hindi siya hinayaan na magsalita muli. Ang maliit niyang argumento ay dagdag ni Benwood ay posibleng mauwi sa diplomatic conflict sa pagitan ng Wea at ng mga elves. Hindi pa rin niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon at ngayon ay wala nang pagpipilian si Simon, isang pagpipilian lang ang ibinigay sa kanya ni Benwood. Magsagawa siya at ang kanyang grupo ng isang pampublikong paghingi ng tawad sa isang livestream, o tuluyan siyang ma-exile mula sa kaharian at mawala ang kanyang adventurer's license. Sa wakas ay nagsimulang maunawaan ni Simon kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, dahil dito ay sinubukan niyang makipagnegosasyon kay Benwood at iginiit niya na kung ipatapon sila ng Guildmaster, wala nang matitirang grupo na makakakumpleto sa investigasyon sa Achromatic Dungeon. Ngunit agad siyang pinatigil ni Benwood at walang pag-alinlangan na tiniyak niya na hindi nila kailangan ang Thunderpike, hindi tulad nila ay nagawa ng patunayan ng Clover na kaya nilang dalhin ang kanilang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon at epektibong magtulungan bilang isang koponan. Higit sa lahat sa buong tagal ng misyon ay binigyan na ng guild ang Clover ng pansamantalang A-rank status, natigilan si Simon at hindi siya makapaniwala na paano nangyari ito na isang dating C-rank party na dating minamaliit lang nila, ngayon ay nasa parehong antas na nila. Subalit walang pakialam si Benwood sa kanyang pagkagulat at ayaw na niyang mag-aksaya ng oras kay Simon, kaya diretsahang inutusan niya itong lumabas sa kanyang opisina at simulan na ang kanilang pampublikong paghingi ng tawad, kaso hindi matanggap ni Simon ang nangyayari. Para sa kanya ay wala siyang ginawang mali at wala siyang balak mag-sorry, sa halip ay sinisi niya si Yuck na naniniwala siyang ang livestream nito ang dahilan kung bakit nagkaganito ang lahat. Sa puntong ito isa lang ang laman ng kanyang isipan at ito ang paghihiganti. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang hindi kilalang boses ang tumawag kay Simon mula sa isang sulok, iminungkahi nito ang isang plano upang hindi lang maibalik ang kanyang dating status, kundi makapaghiganti rin kay Yuck at sa Clover. Napahinto si Simon at bagamat nagdadalawang isip siya saglit,
hindi niya napigil ang maintriga sa kung ano ang gustong sabihin ng tao na ito.